Sa isang maliit na isla na nababalot ng luntiang gubat, nakatago sa likod ng mga puno, nakatayo ang isang paaralan na kakaunti lang ang nakakaalam. Isang estudyanteng nagngangalang Nakajima Nanao ang lumipat mula sa lungsod patungo sa islang ito mga 6 na buwan na ang nakalipas. Ito ay isang akademya na nagtitipon ng mga bata na may mga natatanging kakayahan, at katulad ng ibang mga bida na tila may espesyal na katangian, si Nanao ay walang kapangyarihan at naging target ng panunukso ng lahat. Sa klase, ipinaliwanag ng guro ang kanilang misyon. Ang mga estudyanteng may natatanging kakayahan ay inihihiwalay sa lipunan para sa espesyal na pagsasanay upang labanan ang laban sa mga kaaway ng sangkatauhan, mga nilalang na lumitaw sa mundo 50 taon na ang nakalipas at nagbabanta sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sawa na ang mga estudyante sa naririnig na mga salitang ito, dahil ito ang pamilyar na talumpati tuwing may mga bagong dating na estudyante. Sumugod ang batang laging nambubuli para magpasikat, ngunit nanatiling tahimik ang bagong estudyante at tiningnan siya ng masama. Hula ng lahat, may nakakatakot na kakayahan ang bagong dating na ito. Hindi nagtagal, dumating ang isa pang estudyante sa klase, isang babaeng kulay rosas ang buhok na nagngangalang Haragi Nanao, na nagsabing kaya niyang basahin ang isip ng lahat. Dahil katabi niya ang isang napakagandang babae, hindi maiwasan ni Nanao na makaramdam ng kaunting pagkaawa sa sarili. Nang makita ng bully na nakikipag-usap ang bagong babae kay Nanao, lumapit siya para muling mangutya. Agad napansin ng bagong dating na babae na sinusubukan siyang mapabilib ng bully, kaya ibinuko niya ito agad, na ikinahiya nito ng labis. Mukhang interesado si Nana kay Nanao, at dahil sa kanyang masiglang personalidad at mga kakayahan, patuloy siyang nagpapamalas. Nang dumating ang oras para pumili ng kinatawan ng klase, maraming estudyante ang nagtaas ng kamay, gustong gamitin ang posisyon para patunayan ang kanilang sarili. Biglang itinaas ni Nanao ang kanyang kamay at iminungkahi si Nanao para maging kinatawan ng klase. Naisip ng lahat na ito ay katawa-tawa dahil wala namang kapangyarihan si Nanao. Iminungkahi ng bagong lalaking estudyante na dapat magkaroon sila ng laban para magdesisyon kung sino ang magiging kinatawan ng klase, at agad na umalis ng silid-aralan. Tunay nga na ito ay isang magandang ideya, at buong pusong sumang-ayon ang buong grupo, maliban kay Nanao na alam na paubos na ang kanyang oras. Balikan ang nakaraan, si Nanao ay lumaki sa isang kakaibang pamilya. Ang kanyang mga kakayahan ay hindi nagpabukod tangi sa kanya, sa halip ay ginawa siyang pinakamahina sa buong angkan. Kaya ipinadala siya sa akademya dala ang hiling ng kanyang mga magulang na maging isang leader na nagtatanggol sa lahat. Ngunit ang kanyang mga hangarin ay naging katatawanan lamang sa lahat. Pagkatapos ng klase, nagpa siya si Nanao na huwag sumali sa laban bukas dahil hindi siya mananalo. Sa kabila nito, sinundan pa rin siya ni Nanao, gustong ipasyal siya sa isla. Bagaman naguguluhan, dinala pa rin niya ito sa kantina. Bukod sa matrikula, ang kuryente at tubig sa dormitoryo ay sagot lahat ng gobyerno. At ang mga estudyante pa ay nakatanggap pa nga ng mga allowance. Sa hapagkainan, nabasa ni Nanao ang isip ni Nanao at ipinaliwanag kung bakit siya sinusundan nito. Nadama ni Nanao na hindi gaanong interesante ang kakayahan niya, dahil maingay raw sa mataong lugar, at lalo na dahil doon. Wala siyang kaibigan kahit isa. Isinantabi ang paksang ito, naglakad sila sa isang malawak na lugar para pagmasdan ang dagat. Nahinuha ni Nanao na mayroon talagang kakayahan si Nanao, pero hindi lang niya ito ipinapakita. Naniniwala si Nanao na dahil ang mga may kakayahang lumaban sa mga kaaway ng sangkatauhan ay nagtipon sa islang ito, tiyak na maakit nito ang atensyon at pagmamanman ng mga kaaway. Kaya ayaw niyang magpabisto at mapatalsik nila. Hindi basta-basta maniniwala si Nanao sa kanya, pero sa sandaling yun, biglang may sumugod sa kanya, kaya nahulog siya mula sa bangin. Sa eskwelahan, ang bagong lalaking estudyante ay nagsasaliksik ng impormasyon tungkol sa kanyang mga kaklase. Balik sa bangin, buti na lang at hindi nahulog si Nanao, dahil isa lang pala itong malakas na hangin. Mabilis na bumalik ang dalawa sa dormitoryo. Naniniwala pa rin si Nanao na si Nanao ang pinakabagay para sa posisyon ng kinatawan ng klase dahil mayroon siyang malinis na puso, habang ang iba ay tila mayayabang. Tahimik lang na nakikinig si Nanao kay Nanao na sinusubukang kumbinsihin siya. Nang banggitin niya ang ama nito, nagbago ang pakikitungo ni Nanao, sinasabing walang naiintindihan si Nanao, at nagpunta lang siya rito para tuparin ang gusto ng kanyang mga magulang.
Gusto pang magsalita ni Nanaw, pero nakabalik na si Nanaw sa kanyang kwarto. Nakahiga sa kanyang kama at inaalala ang lahat, bahagyang nagduda si Nanaw sa mga balak ng bagong babae. Naalala na naman niya ang kanyang nakaraan, kung paano simula nang mag-aral siya, palagi siyang pinipilit ng kanyang ama na maging kinatawan ng klase at gampanan ang hindi makatwirang mga tungkulin. Sa sandaling ito, dumating si Nanaw para isauli ang relo ni Nanaw. Kinabukasan, ang laban ay sa pagitan na lamang ng siga-siga na si Magwo at ng Batang Yelo. Nagtakda ang guro ng mga patakaran na santukan lamang ang gagamitin sa paglaban. Nanunood ang mga kaklase ng may pananabik mula sa malayo. Sa kabila ng babala, agad na ginamit ng dalawa ang kanilang mga kakayahan para lumaban pagkasimula ng laban. Ang huling resulta ay panalo ang Batang Yelo. Sa gitna ng hiyawan ng lahat, agad na nagalit si Magwo at ginamit ang kanyang kapangyarihan ng apoy para atakihin ang lahat. Nang malapit nang maabot ng apoy si Nanaw at ang iba pa, walang pag-aalinlangan na sumugod si Nanaw at ginamit ang kanyang kakayahan para protektahan sila. Dito namin tuluyang nalaman na may kakayahan si Nanaw na paalang bisa ang mga kapangyarihan ng iba, isang napakataas na antas ng kakayahan. Pagkatapos nilang mamangha, agad na nagtipon ng iba pang mga estudyante para magpasalamat sa kanya at gusto siyang maging kinatawan ng klase. Nang gabing yun, nagkita muli sina Nanaw at Nanaw sa batuhan na bangin. Nagpasalamat si Nanaw sa kanya sa pagganyak sa kanya, na nakatulong para maibsan ang bigat sa kanyang puso. Tila hindi epektibo ang kakayahan ni Nanaw laban sa mental na kapangyarihan ni Nanaw, dahil kaya lamang niyang paalang bisa ang mga kakayahang pisikal na dumidikit sa kanya. Nakaramdam ng pasasalamat si Nanaw kay Nanaw dahil sa kakayahan niya ay hindi na niya kailangang aksidenteng marinig ang iniisip ng isang tao. Ngunit nang magsimula na ang kanilang pagkakaibigan, biglang itinulak ni Nanaw si Nanaw sa bangin. Buti na lang nakakapit si Nanaw sa isang lubad at narinig ang pagtatapat ni Nanaw. Lumabas na ginagamit lang pala niya ang kanyang kakayahan sa pag-aanalisa para basahin ang mga sitwasyon sa halip na magkaroon ng kapangyarihang bamasa ng isip, at ang pakay niya sa pagpunta sa islang ito ay puksain sila. Naniniwala siyang ang mga nasa islang ito ang tunay na mga kaaway ng sangkatauhan. Matapos malaman ang tunay na lakas ni Nanaw at ang panganib na idudulot niya, hindi na niya maaaring hayaan pa siyang mabuhay. Si Nanaw ay biglang nahulog sa tubig sa matinding takot at kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, lumitaw sa telepono ni Nanaw ang isang direktiba, nagpapaalala sa kanya na laging tandaan na alisin ang lahat ng mga superhuman sa paaralang ito. Ang nakaraan ni Nanaw sa organisasyon ay nagbunyag sa atin ng katotohanan ng mundong ito. Isang araw, unang lumitaw ang mga kaaway ng sangkatauhan, winasak ang isang buong lungsod at pinatay ang lahat ng may buhay. Ngunit ang tunay na pagkakakilanlan ng mga mamamatay tao na ito ay hindi mga alien o halimaw, gaya ng inaangkin ng paaralang ito, kundi mga taong nagkaroon ng mga superpower. Habang lumalaki ang kanilang bilang, ang kanilang kapangyarihan ay naging napakalaki na hindi na kaya ng batas o moralidad na hawakan sila. Para matiyak ang kaligtasan, nagtayo ang mga bansa ng ahensya na panlaban, kumukuha ng mga may pambihirang kapangyarihan para sa layuning militar upang iligtas ang mundo. Kaya, isinilang ang isang unit ng pulis na may pambihirang lakas at may autoridad. Ang planong ito ng pagtutulungan ay tila hindi epektibo dahil sila ay masyadong ambisyoso at mayayabang, at bumaligtad pa para tradorin at saktan ang sangkatauhan. Gayunpaman, pagkatapos ng 5 taon ng labanan, nakamit ng sangkatauhan ang tagumpay. Dahil sa kaganapang ito sa buong mundo, ang pananaw ng mga tao at mga patakaran ng gobyerno ay unti-unting nagbago. Tinitipon nila ang mga may pambihirang kapangyarihan sa mga espesyal na paaralan, o pasilidad ng pagsasanay, gamit ang dahilan ng paglaban sa mga kaaway ng sangkatauhan para sanayin sila. Inatasan si Nana ng kanyang mga nakatataas na palihim na alisin ang mga individual na ito at tiyakin na hindi magsasama-sama ang mga superhuman para talunin ang mga walang kapangyarihan, nalilikha ng kapayapaan para sa mundo. Kinabukasan, dinala sila sa labas para sa pagsasanay malapit sa ilog. Dumating si Magwo para itanong si Nanel dahil wala siya sa klase, pero nagkunwari si Nana na walang alam. Sa sandaling ito, nagpapakita ng takot ang kaklase nilang si Makiro sa pagsasanay, habang ang ibang mga estudyante ay may kanya-kanya silang paraan para malampasan ang kanilang pagsasanay, gamit ang kanilang mga superpowers.
Mabilis na nagtuon si Nana sa bagong target, yung may kapangyarihan ng yelo. Nakikita ang panganib na dala ng mga taong ito, lalo siyang nakumbinsi sa mga narinig at nadama niyang tama ang ginagawa niya. Agad na lumapit si Nana para makipagkaibigan sa batang si Cory na may yelo, at sa ilang papuring salita lang, natuwa na agad ito sa sarili. Gamit ang kanyang kahangahangang kakayahang magmasid, napansin ni Nana na may kahinaan ang batang ito, dahil hindi niya kayang agad-agad na palamigin ang mga tao. Nakikita ang lahat na pinag-uusapan ng pagkawala ni Nana, tahimik siyang nag-iisip ng mga paraan para solusyonan ang sitwasyon. Habang tahimik na nagmamasid sa buong klase, nakakita siya ng isa pang bagong target. Isa pang taong maaaring mapanganib ang lumitaw sa klase, isang may kakayahang huminto sa oras, at isa ring kaklase na may tagong potensyal. Nang walang pag-aaksaya ng salita, kinaibigan ni Nana si Shibusawa sa kantina. Dahil gusto niyang patuloy na makakuha ng impormasyon mula sa estudyanteng ito, ipinaliwanag ni Shibusawa na ang kakayahan niya ay bumalik at baguhin ang nakaraan para magdulot ng bagong resulta sa kasalukuyan. Ang layunin niya ay burahin ang lahat ng kasamaan sa mundong ito, at napangiti na lamang si Nana sa kanyang sarili nang marinig ito. Sa sandaling yun, biglang lumitaw ang bagong estudyanteng puti ang buhok, at nagmungkahi kay Shibusawa na gamitin ang kanyang kakayahan para alamin ang pagkawala ni Nanaw. Tila pinaghihinalaan na ng lalaking ito si Nana, at paulit-ulit siyang tinatanong tungkol sa pagiging huling kasama niya kay Nanaw bago ito nawala. Ramdam ni Nana na ginagamit ni Kayauya ang kanyang kapangyarihan sa kanya, pero hindi niya ito mapatunayan. Mabilis niyang iniba ang usapan tungkol kay Nanaw, nagkunwari pa siyang gumagamit ng kapangyarihang magbasa ng isip para ibaling ang hinala kay Kayauya. Pero pakiramdam ni Kayauya na nakuha na niya ang impormasyong kailangan niya, kaya mabilis siyang tumalikod at umalis. Ang kantina. Pagkatapos ng mungkahi, tumayo si Shibusawa na gustong hanapin si Nanaw, nagsimula sa pagbalik sa nakaraan sa dormitoryo. Nakatayo si Nana sa isang sulok na nagmamasid at nag-aanalisa. Napagtanto niya na may limitasyon ang lalaking ito sa paggamit ng kanyang superpower, kung hindi sana ay natuklasan na niya na siya ang may gawa kay Nanaw. Nagpasya si Nana kung paano haharapin si Shibusawa, nagsisimula sa pagpigil sa kanya kapag hindi na siya makakalaban, kung hindi ay babalik siya sa nakaraan para makatakas at mabubunyag ang kanyang pagkatao. Kaya ni Shibusawa na bumalik ng hanggang isang araw, at habang mas malayo ang kanyang binabalikan, mas napapagod siya. Siya naging. Ang pagbalik ng higit sa 12 oras ay halos ubusin siya pagbalik sa kasalukuyan. Nang marinig ito, nagtaka si Nana kung bakit hindi nakikita ni Shibusawa ang lahat ng galaw ni Nanaw sa buong araw kapag pumupunta sa nakaraan. Siguro ito rin ay isang kahinaan ng kapangyarihang ito. Gamit muli ang kanyang abilidad para bumalik sa nakaraan, nakita niya na ang huling lokasyon ni Nanaw ay kasama si Nana sa bangin, kaya lalong naramdaman ni Nana na siya ay nasa panganib. Pagkatapos, binanggit ni Shibusawa ang isa pang aspeto ng kanyang abilidad, na hindi siya maaaring magkaroon ng contact sa mata o makita ng kahit sino sa nakaraan. Pagkatapos ng biyaheng ito, nagsimulang maghinala si Shibusawa kay Nana, at nagtungo silang dalawa sa huling lokasyon para magamit ni Shibusawa ang kanyang kakayahan doon mismo sa bangin. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Shibusawa, hinihingal, at sinabing napansin siya ni Nana. Kaya nagbago ang alaala. Noong araw na yon, nakita ni Nana si Shibusawa at pinilit siyang bumalik sa kasalukuyan, pagkatapos ay pinatay niya si Nanaw. Dahil dito, hindi na naghinala ang bata kay Nanaw, at mabilis siyang bumalik kasama ito. Nang gabing yon, tahimik na humanap ng pala si Nana at tumakbo papunta sa dormitoryo para may sabihin kay Shibusawa. Agad na sumugod ang dalawa sa gubat, nag-uusap tungkol sa kung paano sinalakay si Nanaw doon ng isang kaaway ng sangkatauhan. Ayon kay Nana, si Nanaw ay nawala ng walang bakas, at natakot siya ng labis kaya't wala siyang nagawa kundi tumakbo. Patuloy niyang pinakiusapan si Shibusawa na bumalik sa nakaraan at iligtas si Nanaw. Para sa katarungan, agad na sumang-ayon si Shibusawa. Nang mawala siya, itinigil ni Nana ang kanyang pagpapanggap at tahimik na ginamit ang pala na nahanap niya para maghukay ng butas sa lupa. Naglakad siya papunta sa nagyayelong lawa, nararamdaman na nagtagumpay ang kanyang plano. Hindi marunong lumangoy si Shibusawa, kaya malulunod siya doon sa ika-13, at kinabukasan ay paiigtingin ni Cory ang lamig ng lawa, kaya hindi malalaman ni Shibusawa kung bakit siya namatay, maliban na lang na ang kanyang katawan ay mananatiling nagyelo doon magpakailanman.
Kinabukasan, bumalik sa klase si Nana na parang walang nangyari, dumadaan malapit sa Kayoya. Sa sandaling yun, nakarating si Kayoya sa bangin sa maulang araw. Nang may makita siya, agad siyang tumalon. Kinabukasan sa paaralan, ikalawang araw na mula nang mawala si Nanaw, at wala rin si Shibusawa. Tahimik na pinaalalahanan ni Nana ang sarili na mag-ingat pa. Pinag-uusapan ng lahat ang misteryosong bagong estudyante na si Kayoya, at may mga paliimpangang naghihinalang baka isa siyang kaaway ng sangkatauhan na nakapasok sa kanilang hanay. Sa sandaling yun, tinanong ni Cory si Nana na hulaan kung ano ang iniisip niya. Ginamit ni Nana ang kanyang pambihirang kakayahan sa pagmamasid upang ipaalala kay Cory na dahil mayroon na siyang kasintahan, hindi na dapat siyang damaykit ng malapit sa ibang tao. Mas lalong humanga ang lahat sa kanyang kakayahang bamasa ng isip. Ngunit pagkatapos ay pumasok si Kayoya at sinuri ang sitwasyon, napansin na sa kabila ng malakas na ulan. Ang kanang bahagi lang ng damit ni Cory ang basa, samantalang ang kaliwang bahagi naman ng damit ng kanyang kasintahan na nakaupo roon ang basa, na nagpapahiwatig na nagbahagi sila ng payong kaya madaling mahinuha. Si Kayoya ay pumasok sa silid-aralan na basang-basa. Nakakagulat sa lahat, nilapitan ni Nana si Kayoya, ngunit patuloy siyang tinanggihan nito, kaya palihim na sinundan niya ito sa halip. Nakita lang niyang bumili si Kayoya ng isang karte ng gatas at pumasok sa silid ng kagamitan bago muling lumabas. Agad na naghintay si Nana hanggang sa walang tao sa paligid upang pumasok sa silid na yun at mag-imbestiga. Ang gatas na binili ni Kayoya ay ibinuhos sa isang mangkok sa sahig. Lumabas na may kinakalingang pusa sa silid na ito. Nadama ni Nana na mahirap basahin si Kayoya, kaya nagsimula siya sa pagpansin sa damong dagat sa ulo ni Kayoya. Walang pakialam si Kayoya, pero sinabi niya na gusto niyang maging kaibigan si Nana na ikinagulat niya. Pumasok ang dalawa sa silid dorm ni Kayoya. Tahimik na nagmasid si Nana at muling nagulat nang makita na ang silid ay puno ng mga tambak ng mangga at merienda. Gusto ni Kayoya na makipaglaro ng video game si Nana sa kanya. Gusto niyang gamitin ang paraang ito para makipagkaibigan. Habang naglalaro, sinabi ni Kayoya na pakiramdam niya napakadaling makipagkaibigan ni Nana sa lahat at gusto niyang matuto mula sa kanya. Nagbigay ng payo si Nana, tulad ng paghahanap ng mga bagay na pareho sa dalawang tao. Samantala, dahil abala sa pakikipag-usap, natalo si Nana sa laro. Dahil sa tingin ni Kayoya, naguluhan si Nana, pero dahil sa pagiging mailap nito, hindi siya nakapagsalita. Nagtanong si Nana kung iniimbestigahan ba ni Kayoya ang pagkawala ni Nana dahil dito. Ipinaliwanag ni Kayoya na mayroon siyang nakababatang kapatid na babae na nakarating na sa islang ito bago pa siya, at simula noon ay naglaho ng walang bakas. Pumunta siya rito para imbestigahan ang bagay na ito, at ang pagkawala ni Nana kasama ng pananahimik ng paaralan ay nagdududa sa kanya. Naalala ni Kayoya ang kanyang napansin. Bagamat ang mga superhuman ay sinasabing itinuturing na kayamanan, sinasanay lamang sila ng paaralan sa mga walang gaanong kabuluhang bagay at hinahayaan ang mga estudyante na gawin ang gusto nila, na nagpaduda kay Kayoya. Inilayo ni Nana ang atensyon ni Kayoya sa pamamagitan ng isang manga, at napagdesisyonan na niya ang susunod na target, itong taong usisero. Bago umalis, biglang inilabas ni Kayoya ang relo ni Nana, na ikinagulat ni Nana. Hiniling ni Kayoya kay Nana na samahan siya pabalik sa lugar ng krimen. Tinanong ni Kayoya kung ano ang ginawa ni Nana noong ika-13, dahil ayon sa kanyang hinuha, iyon ang araw na nawala si Nanaw, malamang pagkatapos ng klase. Ang lubid na pangkaligtasan ay naputol, at sa tubig ay may isang sirang relos na nakahinto sa 6:00, nagbibigay ng sapat na ebidensya upang malaman ang oras ng pagkawala. Nagkunwari si Nana na walang alam, ipinapaliwanag na naghiwalay na sila ni Nanaw pagkatapos noon. Sinubukan pa ni Nana na impluwensyahan ang opinyon ng publiko sa pagsasabing nagpakamatay si Nanaw. Sa halip, iginiit ni Kayoya na pinaslang si Nanaw, at ang pag-iwan ng relo doon ay paraan niya upang humingi ng tulong. Naniniwala pa siya na ginawa ito ng isang kaaway ng sangkatauhan. Nakaramdam si Nana ng matinding panganib, dahil ang taong ito ay mas mapanganib ng 10,000 beses. Gusto ni Kayoya na magsumbong sa paaralan at hiniling kay Nana na tulungan siya. Agad namang sinamantala ni Nana ang pagkakataong ito para tanungin si Kayoya tungkol sa kanyang kakayahan. Ngunit binalik ni Kayoya ang tanong sa kanya, nagtataka kung bakit kailangan pa itong itanong ng isang taong nakababasa ng isip.
Nakita ni Nana na naghihinala na ang taong nasa harapan niya, kaya may balak siyang gawin. Ngunit binaliwala ni Kayoya ang kanyang hinala kay Nana. Kinabukasan, nagpadala si Nana ng kahilingan sa kanyang mga nakatataas na gustong malaman ang tungkol sa lahat ng mga estudyante. Ang tanging sinabi ng kanyang mga nakatataas ay walang limitasyon ang mga kakayahan ng mga taong ito at maaaring umunlad kasabay ng kanilang paglaki. Minsan nang sinubukang alisin ng isang taong may kakayahang kontrolin ang mga mikroorganismo sa kanilang katawan, at nagpakawala ang taong yun ng maraming nakamamatay na virus sa hangin. Kapag pinagsama-sama sa publiko para sa pagbitay, nagkakaisa silang lumaban, kaya ang pagpapadala. Isang taong hahawak sa kanila isa-isa ang pinakatiyak na paraan. Naalala ni Nana si Kayoya, iniisip na baka mayroon siyang pambihirang lakas ng katawan. Ang mga taong ito na may pambihirang lakas, sa kabila ng kanilang kapangyarihan, ay mayroon ding mga limitasyon. Gusto niyang magpatuloy sa pagpasok ng palihim para malaman ang pambihirang kakayahan ni Kayoya. Kinabukasan sa klase, nang marinig ng guro ang tungkol sa pagkawala ni Nanaw at ang relo bilang ebidensya, agad siyang nag-atubili na managot, sinasabing hindi maaaring isapubliko ang bagay na ito. Iminungkahi ni Nana na manahimik muna pansamantala at makipag-ugnayan sa mga nakatataas. Naintindihan ng malinaw ni Nana na walang anumang impormasyon ang mga gurong ito tungkol sa bagay na ito. Paglabas ng opisina ng mga guro, itinuro ni Nana kay Kayoya ang pusa na dating inaalagaan ni Nanaw, saka tumakbo paalis. Hinala na ni Kayoya si Nana mula pa sa simula, at nagdududa siya sa buong isla. Nagpatuloy siya sa pagbili ng isang karte ng gatas para pakainin ang pusa. Sa pagtitipo ng lahat ng kanyang natutunan, mas lalong naging kainahinala kay Kayoya ang lahat. Sinundan muli ni Nana si Kayoya. Ang mga superhuman na nagtipon dito ay lihim na sasaktan ng mga walang kapangyarihan, kaya ang mga ang mga naghahanap ng katotohanan o nagsasalita tungkol sa mga kakaibang bagay ang siyang dapat unahin na alisin. Nadama ni Nana na mayroon pa rin siyang kalamangan dahil wala pa namang naghihinala sa kanya. Sa kabilang banda, iniisip pa rin ni Kayoya ang tungkol sa tinatawag na mga halimaw, at nararamdaman din niyang nasa kalamangan siya. Patuloy na sinusuri ni Nana si Kayoya. Bagaman magulo ang kanyang kwarto, malinis ang mga lugar sa paligid ng kanyang sala at banyo. Ang mga basurahan ay maingat na nakabalot ng doble, at may paalala pa rin ang mga kamatis tungkol sa kanilang expiration. Mga dikit sa kanila, nagpapatunay na may problema ang taong ito sa pagbibigay pansin sa maliliit na detalye. At talaga naman, nang akmang bubuksan na niya ang kalan para magpainit ng gatas, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa faculty room. Sinamantala ni Nana ang kawalan ni Kayoya ng kakayahang amuyin ang gas sa loob ng silid para kumilos. Matapos ang sunog, nakatayo si Nana sa labas na nagmukhang natatakot, ngunit nakita lang niya si Kayoya na may sunog sa braso. Aalis na sana siya para tawagan ang lahat, pero agad siyang hinayla ni Kayoya pababa sa lupa. Namangha si Nana habang nakikitang unti-unting gumagaling ang katawan ni Kayoya. Bagamat paulit-ulit niyang ipinahayag ang kanyang hinala sa kanya, lumalabas na si Kayoya ay may kakayahan ng immortalidad at walang hanggang kabataan, at ang kapalit nito ay ang kawalan ng kakayahang makaamoy ng kahit ano. Sa kabila ng pagiging puno ng hinala kay Nana, sinabi lamang ni Kayoya na sila ay magkaibigan, kaya lahat ng mga hinalang yun ay mga nagkataon lamang, di ba? Si Nana ay ngumiti ng normal habang pinapanood si Kayoya na umalis, palihim na determinado na hanapin ang kahinaan ni Kayoya. Dumating ang isa na namang bagong araw, at tahimik na nakinig si Nana habang nagkukwento si Kayoya tungkol sa sunog sa silid ng kagamitan. Hindi gaanong nagsalita si Kayoya. Minsan lamang muling binanggit ang pagkawala ni Nanaw na parabang ayaw niyang makalimutan ng sinuman. Tunay ngang nag-umpisa nang magduda ang lahat, dahil hindi lamang si Nanaw ang nawawala, kundi pati na rin si Shibusawa. Matapos mabaigo kay Kayoya, pinilit siya ni Nana na igiit na inatake siya ng isang kaaway ng sangkatauhan. Hindi rin may tatago ng tuluyan ang pagkamatay ni Nanaw. Gusto na niyang kumilos. Ngunit kailangan din niyang humanap ng paraan para malampasan ang mapagmatsyag na mata ni Kayoya. Sa sandaling yun, nagmamadaling pumasok ang mga estudyante na tuwang-tuwa at sinasabing nakatanggap si Makiro ng love letter. Binasa ng malakas ng kaibigan niya ang sulat sa lahat, at tahimik na isinumpa sila ni Nana bilang mga walang pakiramdam.
Napansin ni Makiro ang sugat sa binti ni Nana dahil sa pagkahila sa kanya ni Kayoya kahapon. Sa sandaling yun, lumapit bigla ang babae at dinilaan ang sugat ni Nana na ikinagulat niya. Base sa sinabi ng iba, nalaman namin na ang babaeng ito na si Makiro ay may kakayahang pagalingin ang mga sugat, at ang kapalit nito ay ang pagiging mas maikli ng kanyang buhay. Pumasok si Nana sa banyo para magtipon ng impormasyon tungkol kay Makiro. Bagamat ang kakayahang magpagaling ng sugat ng iba ay maaaring ituring na mabuti, isang halimaw ay isa pa ring halimaw. Ang kakayahan niyang maghilom ay malaki ang epekto sa kanyang paglilinis, kaya kailangan pa rin siyang alisin ng maaga. Pagkalabas ni Nana ng banyo, nakasalubong niya si Kayoya. Napagtanto ni Nana na sinusundan siya ng taong ito. Sa kabilang banda, nakatayo si Makiro sa hardin ng paaralan at hinihintay ang sumulat sa kanya ng liham ng pag-ibig. Dumating din si Nana doon sa oras na yun, at sinabing walang darating dahil isa lamang itong kalokohan ng kanyang mga mapanuksong kaibigan. Agad na tumakbo ang dalawang babae. Pinaalalahanan ni Nana si Makiro na siya ay binubuli ng mga ito. Sa pagmamasid sa liham pag-ibig, napagtanto ni Nana na sadyang isinulat ito ng dalawang magkaibigan na ang tunay na nilalaman ay isang hanggal si Makiro. Doon lamang napaluha si Makiro, nalulungkot na itinuring niya silang mga kaibigan. Gayunpaman, nagpasalamat pa rin siya kay Nana sa pagsasabi nito sa kanya. Dahil dito, nagkaroon ng isa pang pagkakataon si Nana na maging kaibigan si Makiro, hindi alam na pinapanood pala ni Kayoya ang lahat mula sa itaas. Pagkatapos nilang kumain, mabilis na naging malapit na magkaibigan si Makiro at Nana. Pagbalik sa kanyang silid, ibinuod ni Nana na si Makiro ay isang taong parang tuta ang ugali, na nagpagaling ng iba sa pamamagitan ng pagdila sa kanilang mga sugat. Kung panloob man o panlabas, kaya rin pagalingin ng batang ito ang kanyang sarili, maliban na lamang na ang paggaling ay limitado sa bahagi na dinilaan. Mula dito, natagpuan ni Nana ang kanyang paraan para harapin si Makiro. Sisalakay siya mula sa likod. Pagkalabas pa lamang ni Nana ng kanyang silid, nakita niya si Kayoya na nakaupo sa labas, nagsasabing gusto siyang bantayan mula sa mga kaaway ng sangkatauhan. Kung ganoon, paano makakilos si Nana? Ngunit nagpumilit si Kayoya na manatili sa labas, kaya bumalik na lamang siya sa kanyang silid. Agad na naghinala muli si Kayoya kay Nana. Mabilis niyang napagtanto ang pakana ng taong ito. Nakasilip siya palabas sa bintana. Sa katunayan, sa sandaling yun, biglang sumulpot si Nana sa silid ni Makiro at madaling naakit ang dalaga na tumalikod sa kanya. Noong mismong sandaling yun, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw mula sa dormitoryo ng mga babae, at agad na sumugod si Kayoya. Buong hapon ay kasama ni Nana si Makiro at mabilis niya itong naging kaibigan. Nadama ni Kayoya na ito ay isang huwara na halos katulad ng pagkawala ni Nanaw. Hinuha niya na kung walang mga kaaway ng sangkatauhan, kung gayon si Nana ang pinakakaduda-duda. Puntirya. Ngunit nang buksan ang pinto, nagulat si Kayoya nang makita na si Nana pala ang inatake mula sa likod. Ipinaliwanag ni Nana na natutulog siya sa kanyang silid nang marinig niya ang isang kaaway ng sangkatauhan sa labas ng bintana. Nakita niyang pinupuntirya nila ang silid ni Makiro, kaya agad siyang tumakbo papasok dito. Sinabi rin ni Makiro na pinrotektahan siya ni Nana, at tila ang kaaway ay ang uri ng invisible na inilarawan sa textbook. Nagduda ngayon si Kayoya sa kanyang sariling hinuha. Sadyang sinasaktan ni Nana ang kanyang sarili sa ilalim ng pagkukunwari ng isang pag-atake ng kaaway ng sangkatauhan sa harap ng lahat ay magdudulot ng kaguluhan sa buong paaralan, habang tinutulungan din siyang magtago sa pamamagitan ng maging biktima. Sa ganitong paraan, ang pagkamatay ni Nanaw, ang pag-atake kay Kayoya, at iba pang mga insidente sa estudyante ay mapapangkat sa isang pangyayari, para paniwalaan ng lahat ang tsismis na may dumating na mga kaaway ng sangkatauhan. Napagdesisyonan niyang pansamantalang isakripisyo ang sarili, tapos papasukin si Makiro para iligtas siya. Nagpasya si Nana na siya ang magiging leader at mamumuno sa eskwelahang ito. Kinabukasan, kinausap muli ni Kayoya sina Nana at Makiro para alamin ang tungkol sa insidente noong nakaraang gabi. Muling inulit ni Nana ang kanyang testimonya. Tinanong ni Kayoya kung bakit hindi siya tinawagan ni Nana dahil mayroon siyang kakayahan ng immortalidad, na sana mas naging ligtas. Nagdahilan si Nana na masyado siyang nataranta para mag-isip ng kahit ano. Binuod ni Kayoya ang mga pangyayari, lalong naging kaina-hinala tungkol sa layunin ng kalaban.
Tahimik na lumapit si Kayoya kay Nana, itinuturo ang mga butas sa nangyaring insidente, tulad ng kung bakit pinuntirya ng kalaban ng sangkatauhan si Makiro, kung paano naging sabay na invisible at tahimik ang halimaw, at kung bakit ito tumakas nang dumating ang lahat, dahil hindi naman katakataka sa ganoong halimaw ang pagpatay sa lahat. Pagkatapos ay ginamit ni Nana ang kanyang diyam anong superpower na pagbabasa ng isip bilang dahilan, sinasabing nagdududa si Kayoya. Ang kaaway ng sangkatauhan at ng pag-iral nito. Iyon nga ang nangyari. May dalawang hinala si Kayoya sa isip. Maaaring may ibang tao sa silid, o sinaksak ni Nana ang sarili niya. Hindi nag-alala si Nana dahil wala siyang iniwang anumang pagkakamali sa kanyang mga ginawa, at wala ring makitang dahilan para gawin niya yun. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Kayoya ang dahilan ni Nana sa pagpatay kay Nan-el at sa pag-atake sa kanya. Pagkatapos, nagtipon sina Cory, Magu, at ang iba pang kaklase na nag-aalala tungkol kay Nana at sa nangyari sa eskwelahan. Pinag-uusapan ng lahat ang pagpili ng leader nang banggitin ni Nana ang kaso ni Nanaw. Umiyak si Cory, nakukonsensya dahil hindi niya nagamit ang kanyang kakayahang bumasa ng isip upang iligtas si Nanaw. Tunay nga, agad siyang naawa ng lahat, at iminungkahi naman ni Makiro na gawing leader si Nana. Agad sumang-ayon ang mga kaklase, at nagtagumpay ang plano ni Nana. Tiningnan ni Kayoya ang uniforme na tinahi matapos ang sugat at nanahimik. Matapos maging leader, mas nagkaroon pa ng pagkakataon si Nana na hilingin kay Makiro na tipunin ang impormasyon tungkol sa mga kapangyarihan ng kanilang mga kaklase. Agad namang tinanggap ng inosenteng si Makiro ang gawain. Natuwa si Nana. Mula ngayon, kung ang mga kaaway ng sangkatauhan ay lumitaw o nawala ay nasa kontrol na niya. Ang pagharap sa mga superhuman pagkatapos nito ay mas madali. Kailangan lang niya silang parangalan bilang tunay na bayani ng digmaan. Lumapit rin si Kayoya upang humingi ng paumanhin dahil pinagdudahan siya. Sinuri niya na batay sa sugat ni Nana, maaaring nasaksak siya sa likod ng isang matulis na bagay, distornilyador, o pait, ngunit madaling nailipat ni Nana ang sandata sa kuko ng isang halimaw. Napagtanto rin niya na hindi na niya maaaring patuloy na gamitin ang pait na yon, dahil magdudulot ito ng hinala sa mga taong ito. Nang gabing yon, lumabas si Nana para kumuha ng uri ng lupa, at pagkatapos ay ginawa itong pagkain. Sa dormitoryo ng mga lalaki, naglalaro si Kayoya habang pinag-iisipan ang sitwasyon. Kung ang armas ay pait o panundot, madali itong maitago sa loob ng damit. Malamang na inilagay ni Nana na sinaksak niya ang sarili dahil mayroon siyang Makiro na kayang magpagaling, at pagkatapos ay nagpanggap na biktima para makontrol at patayin ang lahat. Bagaman tama ang iniisip ni Kayoya, wala siyang matibay na ebidensya. Sa kabilang banda, gumawa si Nana ng bagong lason, gustong tapusin si Kayoya. Kumpiyansa siya na basta hindi siya matuklasan sa lugar ng pinangyarihan, mananatili siyang inosente magpakailanman at hindi mabubunyag. Pagbalik ni Nana sa dormitoryo, nakasalubong niya ang isang kaklaseng blonde na nagngangalang Hatedira. Ipinahayag ng binata na kaya niyang makita ang hinaharap. Agad siyang naglabas ng litrato na nagpapakita na pinatay siya ni Nana sa isang silid. Natigilan si Nana sa sitwasyon, pero nagpakita pa rin siya na normal habang sinusuri ang litrato. Ang silid na yun ay ang silid ng mga kagamitan, at ang oras na gagawin niya ito ay 10:00 ng gabi. Walang maraming salita, hinayla ni Hatedira si Nana sa isang kantina ng paaralan. Kahit na gabing-gabi na, bukas pa rin ang tindahan dahil kampante ang tindera. Nakaupo sa mesa, nagpakilala si Hatedira bilang dating mahusay. Ilang taon na ang nakalipas, nakatanggap siya ng litrato niya na 0 ang nakuha sa pagsusulit, kaya nag-aral siyang mabuti para maiwasan ang hinaharap na yun. Ngunit ang resulta ay nagkasakit siya ng husto at hindi perpektong nakasali sa pagsusulit. Ipinaliwanag ni Hatedira na ang hinaharap ay hindi mababago. Ipinakita pa niya ang litrato ni Nana na natalsikan ng sabaw ng soba noodles sa mukha. Nang ailapag ng tindera ang noodles, sinubukan ni Nana na magpalit sa katsuden. Pero nang papaliko na ang tindera para umalis, natisod siya at bumagsak, at sumaboy pa rin ang mangkok ng soba sa ulo ni Nana, katulad mismo ng nasa litrato. Tinanong ni Nana kung ano ang gusto ni Hatedira. Pagkatapos ay inilabas ni Hatedira ang litrato ni Nana na itinutulak si Nana sa bangin. Ganap nang nagbago ang sitwasyon. Lumalabas na nakuha ni Hatedira ang litratong ito mula pa noong araw na lumipat siya dito.
Ngayon lang naintindihan ni Nana kung bakit hindi niya isinapubliko ang litrato at pinasabog ang lahat. Agad siyang nagpanggap na natatakot, ayaw niyang ilabas sa publiko dahil sa takot na matakot ang lahat. Iyon mismo ang hinihintay ni Hatedira, at agad siyang humingi ng panunuhol. Napagtanto ni Nana na ang mayabang na blondeng ito ay isang taong walang kaibigan, kahit nasubukan niyang ilantad ang pagpatay kay Nanaw dito. Wala rin namang maniniwala sa kanya. Patuloy na nagbanta si Hatedira na ibubunyag ang katotohanang si Nana ay kaaway ng sangkatauhan. Lihim na kinakalkula ni Nana sa kanyang isipan, kung makakausap ng lalaking ito si Kayo Uya, katapusan na niya, ngunit may pagkakataon pa ngayon. Papatayin niya ito para mawala ang ebidensya. Agad na nagpanggap si Nana na hindi siya kaaway ng sangkatauhan at nagkakamali lamang ito. Agad na pinutol siya ni Hatedira, nagpapahiwatig lamang na kailangan niya ng kasintahan sa kasalukuyan. Kalaunan, lumitaw si Nana sa maruming kwarto ni Hatedira, tinitiis ang kahihiyang masahihin ang kanyang katawan. Nag-usisa si Nana tungkol sa kakayahan niyang hulaan ang hinaharap. Ipinapaliwanag ni Hatedira na ang pagsabi sa biktima ay walang pinagkaiba sa pagbibigay ng doktor ng balita ng kamatayan. Sinabi man o hindi, mamamatay pa rin sila. Tahimik na isinumpa ni Nana ang walang hiyang lalaking ito. Kaya niya sanang harapin si Hatedira dito mismo. Ngunit agad siyang pinaalalahanan ng mayabang na lalaki na sa kasalukuyan, ang litrato ay kumakatawan sa ang tunay na kinabukasan. Mabubuhay siya hanggang alas 10 ngayong gabi, parang isang kwento ng kapalaran. Dahil dito, inalis ni Nana ang kanyang balak na saktan siya. Nabanggit naman ni Hatedira na hindi niya alam ang mangyayari pagkatapos ng mga kaganapan sa litrato, pero determinado siyang manatili sa dormitoryo at hindi lumabas hanggang noon. Gusto nang umalis ni Nana pero ayaw ni Hatedira, gusto niyang manatili siya doon. Nakatayo si Nana at pinapanood ang lalaking ito na makatulog. Sa kanyang kamay ang kamera na may kakayahang hulaan ang hinaharap. Dumilim na at sa sandaling yun, lumabas ang bagong litrato mula sa kamera. Napagtanto ni Nana na ang kakayahan ni Hatedira ay pasibong paghula sa hinaharap, na lumilitaw lamang sa mga panaginip at hindi kayang kontrolin kung anong hinaharap ang nakikita niya. Matapos malaman na siya ay aatakihin, sinubukan niyang makita kung ano ang gagawin ni Nana pagkatapos siyang atakihin. Kabilang dito ang isang litrato na ikinagulat ni Nana, at agad niya itong itinago sa kanyang katawan. Habang natutulog si Hatedira, kinuha ni Nana ang kamera para mag-eksperimento, ngunit sa kanyang mga kamay, ito ay naging ordinaryong kamera lamang. Kaya ang kakayahang maghula sa hinaharap ay nasa kay Hatedira lamang, at lahat ng lumang litrato niya ay maiingatan dito. Iniisip ni Nana kung sinira niya ang kamerang ito, mababago kaya niya ang tadhana. Kinaumagahan, pagkagising ni Hatedira, natanggap niya ang tanong ni Nana kung nagkakamali ba ang mga litrato sa pagpapakita ng katotohanan. Sumuko si Hatedira sa pagsagot, hindi niya alam kung kailan mangyayari ang mga kaganapan sa litrato. Kaya basta iwasan niya ang gym mamayang alas 10 ng gabi, ayos na siya. Inalala ni Nana ang litrato, batay sa hugis ng buwan, malamang ngayong gabi iyon. Si Hatedira naman, walang pakialam, patuloy na inuutusan si Nana na linisin ang silid. Habang naglilinis, iniisip ni Nana kung paano makakarating si Kauruya dito. Noong sandaling yun, ipinahayag ni Hatedira na magkakaroon siya ng 5 bagong pangitain sa gabi, minsan nakadarama ng maraming bagay na nakakainis tulad ng pagkamatay ni Nanaw. Sa kasalukuyan, 4 na retrato pa lamang ang nagawa. Agad na gustong hanapin ni Hatedira ang katawan ni Nana para hanapin ang huling retrato. Natagpuan niya ang huling retrato, kung saan nakita si Nana na inaalis ang damit. Nagpakita ng interes si Hatedira, habang patuloy na nagmumungkahi si Nana na baguhin ang kapalaran ng magkasama. Dahil dito, nagpasya si Hatedira na maghintay sa bodega ng gym ngayong gabi, dahil pakiramdam niya ay makakaligtas siya sa araw na ito. Kung pagkatapos ng alas 10 ay hindi siya mapatay, tama si Nana. Nakamit ang kanyang layunin, agad na napangiti si Nana bilang pagsang-ayon. Nang pumasok ang mayabang na lalaki sa banyo, haharapin na sana ni Nana si Hatedira nang marinig ang mga boses ni Mago at iba pa na nag-uusap sa labas, na makakaabala sa kanyang balak. Binago ni Nana ang kanyang plano, nilapitan niya ang orasan ni Hatedira at pinabagal ito ng 15 minuto. Lumabas si Hatedira sa banyo, iniisip na gagawa siya ng masama kay Nana bago ito mamatay. Sinabi niya kay Nana na pumunta sa kanyang kwarto mamayang alas 10 ng gabi,
ngunit nagbabala rin na kung hindi siya pupunta. Halika, ilalathala sa buong paaralan ang mga litratong ito. Noong gabing yun sa gym, naghihintay na si Nana, gusto niyang gumamit ng karayom na may lason para patayin si Hatedira. Pero aksidente niyang nabitawan ang lalagyan ng karayom sa sahig, kaya lubid na lang ang nagamit niya para sumugod. Sinadya ni Nana na bagalan ng 15 minuto ang orasan para baguhin ang tadhana, para mapatay siya bago ang oras na nakikita sa litrato, pero parang napagtanto na ni Hatedira ang lahat. Agad niyang pinigilan si Nana, lumalabas na naitama na pala niya ang orasan. Ipinaliwanag din ni Hatedira na hindi mahalaga kung anong oras na talaga. Hanggat eksaktong 10:10 ng umaga ang oras sa relo niya, matutuloy pa rin ang pagpatay. May gagawing masama si Hatedira kay Nana nang bigla siyang humawak ng mahigpit, pinipigilan ang kamay niya. Lumalabas na itinulak pala ni Hatedira si Nana malapit sa pinagbagsakan niya ng lalagyan ng karayom, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong kumilos. Saka lamang ipinaliwanag ni Nana ang tungkol sa ika-5 litrato. Nang magpas siyang manatili sa bahay si Hatedira, agad naisip ni Nana na lumikha ng isang sitwasyon na katulad ng litrato upang akitin siyang magpabeya at pumunta rito. Isa lamang itong selfie. Sa sandaling yun, biglang bumukas ang ilaw sa kwarto, at sa wakas ay nakita ang ika-5 litrato. Lumabas na sa hinaharap, nasaksihan ni Kayo Uya at Makiro ang tagpong ito. Humarap sa kanila, agad na nagpakita si Nana ng bagong pag-arte, nagkunwaring natatakot at humihiling kay Makiro na iligtas agad si Hatedira. Agad-agad na sumugod ang banal na si Makiro para sagipin ang lalaki. Lumabas na buong umaga, bukang bibig ni Hatedira na girlfriend niya si Nana, kaya labis na nag-alala si Kayo Uya at Makiro na puntahan siya. Binunot ni Kayo Uya ang isang litrato ng hula sa hinaharap, nang akala ni Nana na siya ay malapit ng nakalantad. Mabuti na lang, ang nakuha ni Kayo Uya na litrato ay yung kanya mismong kinunan. Dahil patay na si Hatedira, hindi na siya magagamot ni Makiro. Ang nakita lang ni Kayo Uya ay yung litrato na yun, kasama ang litrato ni Nana na natalsikan ng soba sa mukha, pero dahil sa kanyang inaasal ay naghinala siya. Agad ipinaliwanag ni Nana na pinagsasamantalahan siya ni Hatedira, pinapakita ang mga litrato niya sa banyo at iba pang mas nakakahiyang mga litrato. Tungkol naman sa pagkamatay ni Hatedira, iginiit niya na wala siyang kinalaman doon. Hindi rin nakakita si Makiro ng kahit anong pasa sa katawan nito, na nagpapahiwatig na may sakit ang lalaki. O kaya ay sinalakay ng isang kaaway ng sangkatauhan. Hinarang ng inosenteng si Makiro ang linya ng pangangatwiran ni Kayo Uya habang lumilikha rin ng mga kondisyon para makatakas si Nana sa sisi. Naalala ni Nana ang mga tagumpay na kanyang nakamit, nakadarama lamang na ang mga superhuman na ito ay talagang karaniwan lamang. Tahimik na pinanood ni Kayo Uya si Nana na umalis sa silid ng kagamitan. Mabilis siyang bumalik sa dormitoryo ni Hatedira na gustong sirain ang kamera at lahat ng mga kuhang larawan. Ngunit sa sandaling iyon ay naroon din si Kayo Uya. Tiningnan ni Kayo Uya ang buong silid. Hinahanap niya kung saan itatago ni Hatedira ang gamot kung siya ay may sakit. Binanggit ni Nana ang hinuha ng pag-atake ng kalaban ng sangkatauhan, ngunit muling pinagtibay ni Kayo Uya na hindi siya naniniwala sa hinuha na ito. Kinuha ni Kayo Uya ang litratong kinunan ni Nana. Bagamat sa litrato ay parang sinasakal siya, ang namatay ay si Hatedira. Sabi ni Nana ay dahil nagbago ang hinaharap, at hindi laging tama ang mga litrato. Iminungkahi ni Kayo Uya ang isa pang hinuha, na hindi ito totoong litratong kinuha ng kapangyarihan ni Hatedira. Ipinahiwatig niya ang abnormalidad sa litrato. Si Nana sa litrato ay tila sinasakal ng jump rope, ngunit ang lubad ay nakaikot ng 2 beses. Ang pagpapatiwakal ay isang bagay, pero para sa pagpatay, ang lubad ay madalas na 1 beses lang ikot, walang oras para ikutan pa ng pangalawa. Madaling nalusutin ni Nana si Kayo Uya sa bagay na ito, pero ang kanyang tumpak na hinuha ay nagpaalala sa kanya na maging mas maingat. Sa puso niya, may sagot na si Kayo Uya. Maaaring ang litratong ito ay kinunan mismo ni Nana para ang isang taong laging naniniwala sa kanyang kapalaran, si Hatedira, ay magpabeya. Binago ni Nana ang usapan patungkol kay Mikero. Sinabi lang ni Kayo Uya na nasa silid pa rin siya ng kagamitan. Pagkaalis ni Nana, tumingin muli si Kayo Uya sa paligid ng silid sa dormitoryo. Pinalampas niya ang pagkakataong makita ang lahat ng mga litrato sa hinaharap, at hindi pa rin natagpuan ang sandatang pumatay kay Hatedira.
Pagbalik sa kanyang silid, nagulat si Nana nang mapagtanto na naiwan niya ang isang litrato. Sa silid ng kagamitan, sinusubukan pa rin ni Mikiro na iligtas si Hatedira. Sa sandaling yun, bigla siyang nakakita ng litrato sa kanyang katawan, na nagpapakita kay Nana na itinutulak si Nana mula sa bangin. Noon din, lumitaw din si Nana sa silid, nakangiti habang kaharap ang nagtataka pa rin sa magulong kapaligiran kasunod ng pagkamatay ni Tsunekichi, habang si Mikiro ay nagtataka at nag-aalala tungkol sa ang mga litratong iniwan niya. Sandaling naisip ni Nana na baka ang pagpatay kay Mikiro ang pinakaligtas na paraan upang protektahan ang kanyang sikreto. Ngunit agad niyang pinigilan ang sarili at pumili ng mas sopistikadong paraan, ang pagsisinungaling. Tiniyak ni Nana kay Mikiro na ang tunay na kakayahan ni Tsunekichi ay hindi ang paghula ng hinaharap, kundi ang pagkuha lamang ng mga larawang lumalabas sa kanyang mga panaginip, kaya malabo ang mga litrato at mahirap patunayan. Nang tanungin ni Mikiro na dati ay nakakuha si Tsunekichi ng mga litrato na tila sumasalamin sa hinaharap, binaliwala ito ni Nana at sinabing marahil noong buhay pa si Tsunekichi ay mas kontrolado niya ang kanyang kakayahan, ngunit kalaunan ay hami na ito. Dahil dito, hindi na masyadong naghinala si Mikiro at nagpasya siyang ibigay na lamang kay Nana ang mga litrato para siya na ang bahala. Sa sumunod na pag-uusap, ibinunyag ni Mikiro na pinag-iisipan niyang subukang buhayin muli si Tsunekichi, at nabanggit niya na ang paggamit ng kanyang kakayahan para buhayin ang iba ay magpapaikli ng kanyang sariling buhay. Mukhang nagulat si Nana dahil hindi niya alam ang limitasyong ito ng kakayahan ni Mikiro, at ang tanging nasagot niya lamang ay malulungkot siya kung gagawin yun ni Mikiro dahil ayaw niyang mawala ang kaisa-isang kaibigan na laging nagtitiwala sa kanya. Ang mga salitang ito na tila nagpapahiwatig ng emosyon ay lalong nagpaga ng loob ni Mikiro. Pagkatapos, idinaos ang libing ni Tsunekichi sa isang mabigat na kapaligiran. Doon, ipinahayag ni Kyaohuya na hindi namatay si Tsunekichi dahil sa sakit o aksidente, kundi malamang na pinatay ng ibang tao, at humiling siya ng autopsiya upang linawin ang sanhi ng kamatayan. Agad tumutol si Nana at pinigilan ito sa dahilan ng paggalang sa namatay, na humantong sa pagtatalo sa pagitan ng dalawa at nagtulak sa kanila na lumabas upang mag-usap ng sarilinan. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Kyaohuya ang pagsabog na nangyari noong nakaraang hapon. Bilang isang kainahinalang detalye na may kaugnayan sa pagkamatay ni Tsunekichi. Ngunit sa kabila ng mga pagtatangka ni Nana na pigilan siya, nagpasya pa rin si Kyaohuya na bumalik at buksan ang kabaong para tingnan. Sa mismong sandaling yun, lumitaw si Shinji kasama si Yuyuka at bigla na lamang ginamit ang kanyang kakayahan sa necromancia para buhayin ang bangkay ni Tsunekichi sa harap ng lahat, na nagdulot ng labis na takot sa mga estudyante sa nakita nilang isang bangkay na kontrolado. Samantala, dali-daling tumayo si Yuyuka para ipagtanggol si Shinji, na sinasabing hindi siya masamang tao at gusto lamang niyang patunayan ang kanyang kakayahan. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang nagdulot ng matinding pagkatakot sa buong klase, kundi napagtanto rin ni Nana na ang pag-iral ni Shinji ay malaking banta sa kanyang plano. Pagkatapos noon, palihim na sinimulan ni Nana ang pagmasid sa relasyon nina Shinji at Yuyuka, at unti-unting napagtanto na maraming kakaibang bagay na nakatago sa likod ng magkasintahang ito. Kinabukasan, pagpasok sa eskwela, tinanong ni Nana si Yuyuka kung nasaan si Shinji at natanggap ang sagot na hindi karaniwang pumapasok sa klase si Shinji at malamang natutulog sa dormitoryo. Sa sumunod na pag-uusap, nagpahayag ng pagtataka si Nana sa kakayahan ni Shinji, ngunit binaliwala ito ni Yuyuka at sinabing isa lang itong paraan ni Shinji para magyabang at hindi dapat ikabahala. Nang dumilim, patuloy silang sinundan ni Nana at natuklasan siya ni Kyaohuya, kaya napilitan silang magpakita. Pagkatapos, lumitaw din sina Shinji at Yuyuka at nag-usap silang apat. Binanggit ni Shinji ang kakayahan ni Kyaohuya na mabuhay ng walang hanggan at nagpahayag ng pagnanais na subukang gamitin ang kanyang teknik sa pagkontrol ng patay na katawan sa kanya. Ngunit malamig na sumagot si Kyaohuya na baka kailangan muna niyang mamatay. Pagkatapos, umalis si Shinji, iniwan si Yuyuka para ikwento kina Nana at Kyaohuya ang tungkol sa relasyon niya kay Shinji na sila ay lumaki sa parehong lugar, magkapitbahay, at nag-aral. Parehong paaralan mula pagkabata. Binanggit ni Yuyuka ang braso ni Shinji, at nang akala ni Nana na ito ay sugat, ipinaliwanag ni Yuyuka na tinatakpan niya ang peklat ng paso mula sa sunog sa sinihan 5 taon na ang nakalipas, kung saan sinubukan ni Shinji na iligtas ang lahat pero hindi siya nakalabas agad, at si Yuyuka ang bumalik para iligtas siya.
Gusto niyang paniwalaan ng lahat na mabuting tao si Shinji sa kabila ng pagkakaroon ng isang nakakatakot na kakayahan. Kinabukasan, mukhang pagod si Nana at dinala siya ni Makiro sa klinika para magpahinga. Ipinaliwanag niya na nagbantay siya buong magdamag, kaya pumayag si Makiro na mag-report sa guro. Para sa kanya, pagkaalis ni Makiro, agad na humanap si Nana ng pinakamabilis na paraan para makapunta sa dormitoryo ng mga lalaki nang hindi napapansin. Doon, pinatay niya si Shinji gamit ang isang karayom na may lason at mabilis na bumalik dahil natatakot sa hinala ni Kyaohuya. Sa kanyang pagbalik, huminto si Nana nang makita niya ang isang pasang naipit sa kanal. Kasabay nito sa palaruan ng gym, naghinala si Kyaohuya at pinakiusapan si Makiro na samahan siya sa klinika kung saan nakahiga si Nana, pero wala siya doon. Sakto namang lumitaw si Nana mula sa bintana at hiniling kina Kyaohuya, Makiro, at Yuyuka na tumulong iligtas ang pusa. Iminungkahi niya kay Yuyuka na gamitin ang kakayahan nito para buksan ang takip ng kanal, ngunit tumanggi si Yuyuka sa dahilan na may allergy siya kaya hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Kyaohuya na mayroon siyang pagkain ng pusa kaya bumalik siya para kunin ito. Sa huli, nailigtas ng grupo ang pusa, at nagsimulang magtaka si Kyaohuya kung ang isang taong hindi kayang pabayaan ang ganoong kaliit na buhay ay tunay ngang isang mamamatay tao. Nang gabing yun, ipinagpatuloy ni Nana ang kanyang plano na patayin si Yuyuka, ngunit bigla siyang tinambangan. Ang sumalakay ay si Shinji, at nang pagtagpi-tagpiin ang mga sinabi ni Yuyuka, napagtanto ni Nana ang butas sa kwento tungkol sa emergency exit at kung paano sinira ni Yuyuka ang pinto gamit ang kanyang kakayahan, na agad na niwalaan ni Nana nang walang pagdududa kahit na nakaramdam siya dati ng may mali. Mula dito, nagulat si Nana na mapagtanto na ang tunay na nagtataglay ng kakayahan sa necromancia ay si Yuyuka, habang matagal nang patay si Shinji at isa lamang itong bangkay na kinokontrol niya. Si Nana ay nakadagan sa lupa ni Shinji sa ilalim ng kontrol ni Yuyuka. Nagsimulang magkwento si Yuyuka tungkol sa date nila ni Shinji, sinasabing isa siyang mayabang na tao na kahit nakakuha ng 78 puntos, nagagalit pa rin dahil hindi umabot sa 100 at minsan ay pinunit ang isang test paper sa harap ng klase, ngunit inamin din niya na mabait si Shinji. Ikinwento niya na noong date nila sa sinehan, kahit inis siya ay hinawakan pa rin ito ang kamay niya. Bumili si Yuyuka ng tsaa habang si Shinji naman ay bumili ng soda na parang bata. Ikinwento niya kung paano natapon ang inumin ng katabi niya sa kanyang palda, at dahil hindi humingi ng paumanhin ng taong yon, nagalit si Shinji at hindi sinasadyang natapon din ang inumin niya sa palda niya. Habang nagkukwento, napansin ni Nana ang mga bagay sa ilalim ng kama, na ikinagalit ni Yuyuka na nagbanta sa kanya pagkatapos ay nagpatuloy sa pagkukwento kung paano, dahil takot siya sa mga horror movies, mahigpit niyang niyakap ang braso ni Shinji sa buong pelikula. Sinabi ni Shinji na hindi siya natatakot pero nanginginig pa rin siya. Nang matapos ang pelikula, tumunog ang fire alarm na nagdulot ng gulo sa buong sinehan. Pinalabas ang lahat. Unang tumakbo palabas si Yuyuka, iniisip na nailigtas na si Shinji, pero nang makita niya itong muli, nakahiga si Shinji sa stretcher ng mga rescuer. Ang uniforme na hindi kasya ay nagpadurog ng puso niya. Bumalik sa kasalukuyan, nagbanta si Yuyuka na ibubunyag sa klase ang lahat ng ginawa ni Nana, sinasabing pinatay ni Nana si Tsunekichi, at kasama sina Nakajima at Shibusawa. Inamin ito ni Nana pero iginiit na pumatay siya ng tao, hindi siya naglaro sa mga bangkay. Kasunod ng nakaraang kabanata, si Nana ay nasa napakasamang sitwasyon kung saan mahigpit na pinipigilan ni Shinji ang kanyang mga paa at kamay, halos hindi makagalaw. Sa puntong ito, tuluyan ang gumuho ang lahat nang matuklasan ni Nana ang nakagugulat na katotohanang ang Shinji na nakikita ng lahat araw-araw ay isa lamang bangkay na naglalakad, isang walang damdamin at kaluluwang tau-tauhan, samantalang ang humahawak ng mga tali at kumokontrol sa bawat kilos niya ay walang iba kundi si Yuyuka, ang tila mahiyain at kimi na babaeng laging nasa tabi niya. Si Yuyuka ay isang necromancer na may kakayahang manipulahin ang mga bangkay, at ginagamit niya iyon. Kapangyarihan para utusan si Shinji na higpitan ang kanyang pagkakahawak upang wakasan ang buhay ni Nana at patahimikin ang sinumang saksi sa nakapangingilabot na lihim na ito. Sa panandaliang sandali na yun sa pagitan ng buhay at kamatayan, nanatiling kalmado si Nana dahil alam niyang hindi niya kayang tapatan ang lakas ni Shinji na parang isang tau-tauhan, kaya nagpasya siyang atakihin ang kahinaan ng nagkokontrol sa kanya.
Gumawa si Nana ng isang kahanga-hangang panlilinlang sa pamamagitan ng pagsisinungaling na mayroon siyang kakayahang makita ang hinaharap at marinig ang mga saloobin ni Shinji, at nangako siyang tutulungan si Yuyuka na makipag-usap sa kanyang minamahal kung ililigtas ni Yuyuka ang kanyang buhay. Si Yuyuka, na labis na nagmamahal kay Shinji nang walang pasubali at laging sabik marinig ang boses ng kanyang iniibig, ay agad na nag-alinlangan sa harap ng nakatutuksong alok na ito. Sa sandaling nagpabeya si Yuyuka at sinenyasan si Shinji na luwagan ang kanyang pagkakahawak, agad na pumigla si Nana at desperadong tumakbo sa madilim na gabi para humanap ng paraan upang mabuhay. Nang mapagtanto niyang siya'y sadyang niloko, nagalit ng labis si Yuyuka at kasama ang Pepe na si Shinji ay hinabol si Nana, na lumikha ng isang nakakapagod na habulan sa gitna ng makapal at madilim na kagubatan. Habang tumatakbo para sa kanyang buhay at umiiwas sa mga atake mula sa likuran, hindi tumigil si Nana sa pagmamasid. Para hanapin ang kahinaan ng kalaban niya. Sinadya niyang sumigaw pabalik na nagtatanong tungkol sa kumikinang na kwintas na suot ni Yuyuka sa kanyang leeg, at si Yuyuka sa kanyang pagkainis ay buong pagmamalaking kinumpirma na yun ang mahalagang bagay na tumutulong sa kanya para magsagawa ng necromancia. Isinasaulo ito, nagpasya si Nana na magsagawa ng isang mapangahas at mapanganib na pagsubok sa biglaang pagtalikod at nagpanggap na susugod kay Yuyuka na parang sinusubukang agawin ang kwintas na yon. Mabilis na sumagot si Yuyuka at iniwasan ang pag-agaw ni Nana, pero sa maliit na sandaling yon, isang hindi sinasadyang likas na reaksyon ang nagbunyag ng lahat, dahil imbis na itaas ang kanyang kamay para protektahan ang kwintas. Ang sinabi niyang mahalaga, dali-daling ipinatong ni Yuyuka ang kamay niya sa likod ng kanyang bulsa. Hindi nakaligtas kay Nana ang maliit na aksyon na yon dahil kinumpirma nito na ang kwintas ay panlinlang lang para iliga. Habang ang tunay na bagay na nagkokontrol ay nakatago sa bulsa ng necromancer, nang hindi ipinapahalata na nalaman na niya ang plano ng kalaban, nagpatuloy sa pagtakbo si Nana papasok sa mas malalim na bahagi ng gubat. Ngunit lumala ang sitwasyon nang matuklasan niyang napaligiran siya. Mula sa anino ng mga puno, maraming madidilim na figure ang naglabasan para harangan ang kanyang daan, at sila ay mga tuyot na bangkay ng mga biktima na matagal nang pumanaw sa pulo. Ngayoy ginaisang ng kapangyarihan ni Yuyuka upang sumali sa pangangaso. Napaligiran ng napakaraming hukbo ng mga patay, walang nagawa si Nana kundi sumugod sa isang kalapit na abandonadong bahay para doon lumaban. Nakakagulat na kahit sa loob ng sirang-sirang bahay na yun ay may naghihintay na mga bangkay, itinutulak si Nana sa isang sulok na tila malapit na ang kamatayan habang papalapit ang malamig na kamay ng mga patay. Ngunit sa pinakasukdulan ng desperasyon, may sinag ng pag-asa na nagmula sa abot tanaw habang nagsisimula ng sumikat ang araw. Ang sikat ng araw ay likas na kaaway ng necromancia, kaya nang tumagos ang unang sinag sa mga siwang sa kahoy na dingding, ang mga undead kasama si Shinji ay agad na bumagsak at bumalik sa pagiging hindi nakakapinsalang mga katawang walang galaw. Si Yuyuka ay nakatayo sa pintuan na nagngangalit ang mga ngipin sa pagkabigo dahil hindi siya makakilos ngayong dumating na ang liwanag ng araw at nawalan ng bisa ang kanyang kapangyarihan. Dahil ayaw niyang makatakas si Nana, nagpasya siyang baguhin ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagkulong kay Nana ng mahigpit sa loob ng inabandonang bahay na ito. Isinara niya ang pinto, at si Nana sa loob ay sadyang lumikha ng malalakas na ingay tulad ng mga hampas ng martilyo para paniwalain si Yuyuka na nagpapanak siya at gumagamit ng mga pako para palakasin ang pinto upang magtago. Nang marinig ito, ngumisi si Yuyuka at umalis na kampante para pumasok sa eskwela na parang walang nangyari, nagbabalak na iwan si Nana na unti-unting mamatay sa takot at bumalik para tapusin ito sa gabi kapag bumalik na ang kanyang lakas. Sa buong araw na yon, si Yuyuka ay namuhay na may pakiramdam ng tagumpay habang nakikisama sa kanyang mga kaklase na may inosente at walang panganib ng ngiti, sigurado na ang kanyang biktima ay ligtas na nakakulong. Ngunit nang dumating ang gabi at bumalik si Yuyuka sa abandonadong bahay na may malupit na ngiti para tapusin ang laro, nakaramdam siya ng matinding gulat nang malawak na nakabukas ang pinto at sa loob ay ganap na walang laman dahil nawala si Nana na parang bula. Kinaumagahan, sa isang liblib na lugar, nagpakita si Nana kay Yuyuka na buo at nakakatakot ang pagiging kalmado. Ang presensya ni Nana ay parang sampal sa mukha ni Yuyuka. Nang hindi hinahayaang makabawi ang kanyang kaaway, sinimulan ni Nana ang kanyang psikolohikal na pagsusuri at isa-isang inalis ang bawat patong ng pagpapanggap ni Yuyuka. Detalye niyang ipinaliwanag ang kamanghamanghang panlilinlang kagabi,
na ang mga tunog ng martilyo na narinig ni Yuyuka bago umalis ay hindi tunay na pagpapanak ni Nana at pagpapakong sarado ng pinto gaya ng kanyang maling akala, kundi ang tunog ni Nana na kalmadong gumagamit ng mga kasangkapang nakita sa bodega. Bahay para tanggalin ang bawat pako at alisin ang mga kahoy na tabla. Nilinlang ni Nana ang pandinig at mga akala ni Yuyuka, kaya kampanteng umalis ang mga ngaso nang hindi muling sumusuri, na nagbigay kay Nana ng pagkakataong makatakas kaagad. Nagbigay si Nana ng malinaw na hudyat sa pamamagitan ng pagturo diretso sa bulsa ni Yuyuka at ibinunyag ang sikreto ng bagay na kumokontrol. Ikinwento niya ang sandali sa gubat nang ang kanyang pagtatangkang ablutin ay nagtulak sa proteksyonistang reaksyon ni Yuyuka, na nagpapatunay na ang bagay na kumokontrol kay Shinji ay hindi isang masalimuot na mahika, kundi isang sulok ng papel ng pagsusulit na may mantsa ng dugo o DNA ni Shinji na itinago ng maigi ni Yuyuka. Sa kanyang bulsa, bawat matalas na argumento ni Nana ay parang isang kutsilyong tumutusok sa pagpapanak ni Yuyuka. Hinuhubaran ang hubad na katotohanan tungkol sa masalimuot na relasyon sa pagitan niya at ni Shinji. Sa ilalim ng matinding bigat ng loob na nilikha ni Nana, kasama pa ang pagkakabunyag ng kanyang pinakamalaking sikreto sa buhay, unti-unting nawala ang kontrol ni Yuyuka at sumigaw, saka inamin ang kanyang kasalanan. Sa kanyang pagkabagabag, inamin ni Yuyuka na hindi siya minahal ni Shinji, sa halip ay kinasusuklaman at kinamumuhian nito ang kanyang pagiging dikit at ang nakakasakal na obsesibong pagmamahal na ibinigay niya rito. Gusto ni Shinji na makipaghiwalay at makalaya sa kanya, kaya dahil hindi matanggap ni Yuyuka ang katotohanan yon dahil sa kanyang labis na pagiging mapag-angkin, pinatay niya ang minamahal para manatili ito sa kanyang piling magpakailanman at ginawa siyang sunod-sunurang tau-tauhan na hindi na muling makakatanggi o makakalayo pa sa kanya. Ang sandali pagkatapos ng kanyang pagtatapat ay siya ring pagbagsak ni Yuyuka at nagpakita ng isang malaking kahinaan. Para sa isang propesyonal na assassin na tulad ni Nana, ito ang perpektong pagkakataon. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Nana at kumilos ng mabilis at walang awa, tinapos ang buhay ng nasisirang ulong necromancer at tuluyang ibinaon sa dilim ang lihim ng pagkamatay ni Shinji. Naiiwan ang isang baluktot na trahedya ng pag-ibig na nalutas sa pinakamadugong paraan. Sinuri ni Nana ang bangkay sa lupa. Katatapos lamang nitong magsimulang bumaho. Ipinagpalagay niya na dahil inilagay ito sa isang lugar na walang sikat ng araw, mas matagal itong nabubulok. Ngayon lamang naisip ni Nana na dapat sana'y hindi niya pinatay si Yuyuka upang hayaan siyang hanapin ang mga alaala ng mga bangkay at sa gayon ay malaman kung ano ang nangyari sa islang ito. Ngunit ang nangyari ay nangyari na at hindi na maibabalik. Nagpasya si Nana na mag-focus sa pagkumpleto ng kanyang mga misyon. Lahat ng nakasalamuhan niya ay tiyak na mawawala. Ang kailangan niyang alamin ngayon ay hindi kung ano ang nangyari sa mga bangkay, kundi kung paano niya magagamit ang mga ito. Natagpuan niya si Habo, isang babae na may kakayahang gawing lason ang mga likido ng katawan ng reptilya, at ginamit si Habo upang isagawa ang kanyang susunod na plano. Habang hindi nakatingin si Habo, gumamit si Nana ng karayom na may lason para patumbahin siya, at kinuha ang telepono mula sa kanyang bag, nagpas siyang hanapin ang pinakaangkop na oras para magpadala ng mensahe kay Kaori, kaibigan ni Habo, upang alisin ang hinala ni Kiwuya sa kanya. Pagkatapos, pumunta si Nana sa kwarto ni Kaori para isakatuparan ang kanyang plano. Habang naghahanda, natuklasan din niyang sira ang bintana, pero hindi niya masyadong pinansin at bumalik sa eskwela. Gaya ng inaasahan ni Nana, agad siyang tinanong ni Kiwuya pagkakita tungkol sa bakit wala siya sa eskwela. Ipinakita na naman ni Nana ang kanyang nagmamakaawang peke na mukha, ikinukwento kung paano namatay si Yuyuka na pinuprotektahan siya. Hindi makapaniwala si Kiwuya sa kanyang naririnig, kaya dinala siya ni Nana, kasama sina Mikero, Seiya at Maguo, sa lugar sa bangin. Sa daan, binanggit din niya na pinatay ni Yuyuka si Shinji para maging kanya ito. Dagdag pa, sinabi ni Nana kung paano niya aksidenteng naibunyag ang sikreto ni Yuyuka sa isang tao na nagpabaliw kay Yuyuka at nagtulak sa kanya na gamitin si Shinji para patayin siya. Ngunit sa kabutihang palad, napakalma ni Nana si Yuyuka. Di inaasahan, sinabi ni Yuyuka na gusto niyang sumama kay Shinji sa langit, pagkatapos ay lumingon at tumalon sa bangin. Iyon ang lahat ng nangyari. Ayaw din ni Nana na suriin ni Kiwuya ang katawan ni Shinji, kaya nakiusap siya kay Maguo na sunugin ang kanyang katawan, at sinamantala na rin nila na itapon ang lahat ng natitirang bangkay sa isla. Gusto sanang sabihin ni Seiya ito sa iba,
Ngunit mariing tumutol si Nana dahil narinig niya mga boses mula sa gubat na kayang guluhin ang isipan ng mga taong mahina tulad ni Yuyuka. Hindi naniwala si Kiwuya ni isang salita mula kay Nana. Tinanong niya kung saan siya nagpunta bago at pagkatapos ng pagkamatay ni Tsunekichi, Yuyuka at Nanao at tinanong kung bakit sa tuwing may namamatay, nawawala siya. Bago pa makasagot si Nana, may narinig na sigaw mula sa loob ng paaralan. Natuklasan ng isang estudyante na patay na si Kaori. Sinuri ni Kiwuya at tinansya na 2 oras pa lamang patay si Kaori. Hinala rin niya na parehong paraan ang ginamit ng pumatay katulad ng kay Tsunekichi. Sa pagtataka ni Nana, biglang sinunggaban ni Kiwuya ang lalagyan ng contact lens sa mesa at ibinuhos ito diretso sa kanyang bibig. Isang mainit na agos ang damaloy sa kanyang katawan dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa. Nang makita ito, tumakbo si Nana upang buksan ang bintana para makapasok ang mas maraming hangin sa silid. Sa kaibuturan niya, nakaramdam si Nana ng labis na pagkadismaya dahil hindi napatay ng lason si Kiwuya, ngunit kahit papaano ay nagdusa siya kahit saglit. Alam ni Kiwuya na namatay si Kaori dahil sa pagsubok na magsuot ng contact lens na may lason. Malinaw na ito ay pagpatay. Ipinabatid din ni Makiro na ang kakayahan ni Kaori ay maikling distansyang instant teleportation. Agad na naghinala si Kiwuya na si Nana ang pumasok ng palihim sa silid at nilason ang mga lente dahil wala ito kaninang umaga, ngunit wala siyang ebidensya kaya hindi niya ito maaaring pormal na akusahan. Inilipat din ni Nana ang hinala kay Habo, ang malapit na kaibigan ni Kaori na may kakayahang gawing lason ang kanyang laway. Nang marinig ito, hindi na nagtanong pa si Kiwuya at agad na ipinalagay na si Habo ang may sala. Hinanap niya ito sa lahat ng lugar ngunit hindi niya ito matagpuan kahit saan. Iminungkahi ni Nana na marahil ay sinapian din si Habo ng mga tinig sa gubat. Kaya ipinalagay ni Kiwuya na malamang napatay na si Habo, tulad ni Yuyuka, ng parehong oras. Alam ni Nana na pinagdududahan siya ni Kiwuya dahil kanina ay padalos-dalos niyang binuksan ang bintana mula sa kanang bahagi, na hindi karaniwan dahil madalas ay sa kaliwa muna binubuksan ng mga tao. Ang posibleng dahilan lang para gawin ito ni Nana ay dahil nakapunta na siya rito dati at alam niyang sira ang kaliwang bahagi ng bintana at hindi mabuksan. Nagpasya siyang ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagsasabing pumunta siya rito minsan para pag-usapan ang mga pambubuli ni Kaori. Nang marinig ni Mikiro na inaakusahan si Nana, hindi niya matiis at humakbang siya para ipagtanggol ito, at ipinakita niya ang mga text message sa pagitan ni Kaori at Habo. Ang huling mensahe ay 3:00 ng hapon nang kasama nila si Nana. Pero nang marinig ito, alam ni Kiwuya na si Nana ang may sala. Isinalaysay niya ang lahat ng kanyang mga hinuha sa iba. Kaninang umaga pinatay ni Nana si Habo, tapos inilagay ang lalagyan ng contact lens sa kwarto ni Kaori, at pagkatapos ay basta na lang pumasok sa klase. Kasama rin sa mga bangkay na ipinasunog niya kay Mago kaninang hapon ang katawan ni Habo. Nakatulong din ang pagpapasunog para iliga ang lahat para wasakin ang ebidensya na siyang telepono na ninakaw niya kay Habo. Alam ng lahat na magkaibigan sina Habo at Kaori na alam ang mga kakayahan ng isa't isa. Ang pagbabalik ng contact lenses ay maaaring magpahinala kay Kaori at hindi niya ito gamitin, kaya kinailangan niyang magpadala ng mensahe sa hapon para magtiwala si Kaori nang walang duda. Tiyak na nasa kay Nana pa rin ang telepono dahil hindi inalis ni Kiwuya ang tingin sa kanya mula pa kaninang hapon. Pagkatapos niyang magsalita, isinuksok niya ang kamay niya sa bulsa ni Nana para maghanap. Hinalughog ni Kiwuya ang damit ni Nana para makahanap ng ebidensya ng mga krimen na kanyang ginawa sa harap ng lahat. Sa kabila ng pagtatanong ng lahat, kahit galit na galit, sa kasalukuyan ay walang ebidensya na nagpapatunay na si Nana ang pumatay. Nakahinga ng maluwag si Nana nang palihim ng isagawa niya ang kanyang paraan ng pagpatay, hindi niya alam kung paano itatapon ang ebidensya ng pagkakadikit sa telepono ni Habo, para sa lubos na kaligtasan, pagkatapos ilagay ang contact lenses sa mesa ni Kaori. Plano niyang mag-iwan ng mensahe tapos itapon ang telepono bago makipagkita sa grupo ni Kiwuya. Pero magiging problema rin ito dahil kung hindi mamatay si Kaori habang kasama niya si Kiwuya, agad siyang mapaghihinalaan. Dagdag pa rito, natagpuan na ang katawan ni Habo na nakahalo sa mga zombie, kaya ang pag-iwan ng telepono doon ay magiging kainahinala. Ang pangalawang opsyon na ginamit niya ay gaya ng hinala ni Kiwuya, itago ang telepono sa kanyang sarili. Ipadala ang mensahe noong hindi sila nakatingin,
tapos itapon agad ang telepono malapit sa tambak ng mga patay na katawan. Kung maloloko niya si Kiwuya, ayos na yon. Palihim ding naramdaman ni Kiwuya na baka hindi niya sinasadyang alisin si Nana sa pagiging sospek. Naalala niya na hindi niya binigyan si Nana ng anumang pagkakataon para itapon ang telepono. Ang huling mensahe ni Habo ay ipinadala 3:00 ng hapon, at sa loob ng panahong yon, nasa kamay pa rin ni Nana ang telepono. Kaya paano niya naitapon ito? Pinili ni Nana ang ikatlong opsyon. Sa lugar na yon, direktang matatamaan ng sikat ng araw ang zombie. Kapag ang daliri na nakalagay sa touch sensor ay nabulok, pipindutin nito ang send button na magiging sanhi para maipadala ang mensahe. Kahit na ang paraang ito ay napakadelikado, bukod pa sa mga panlabas na bagay tulad ng mga insekto o hayop, dagdag pa ang posibilidad na maghinala si Kiwuya. Gayunpaman, pinili pa rin ni Nana ang opsyon na may pinakamalaking pakinabang. Kapag naipadala ang mensahe, susunod ito sa plano, at ang ebidensya ay itatapon kasama ng mga bangkay. Sa sandaling ito, agad na kinwestiyon ng lahat sa silid si Kiwuya sa paghinala sa maling tao. Humakbang si Nana sa kanyang papel bilang leader para ibuod ang lahat, sinasabing ang mga kalaban ng sangkatauhan ay nagmaniobra kay Habo para patayin si Kaori. Bago ang mga pakana ni Nana, ang mga estudyante ay lubos na naniniwala, at tahimik na tinanggap na lamang ni Kiwuya ang resulta sa ngayon. Kung ang lason ay gawa ng kakayahan ni Habo o inihanda ni Nana ay isang problemang hindi kayang lutasin ng taong nasa harapan niya. Tiwala si Nana dito. Inisip ni Kiwuya na dahil may kakayahan si Nana na basahin ang isip, kahit anong pagsisikap niya, mahahalata siya nito. Mabilis na lumipas ang insidente. Nang gabing yon, mabilis na umalis si Nana sa dormitoryo para itapon ang bote ng lason. Pagkatapos ng pagkamatay ng mga taong ito, magkakaroon ng malaking epekto sa mga nakaraang pagkawala, at ang mga taong ito ay unti-unting naging mas maingat. Nakita ni Mikuro si Nana na ginagamit ang kanyang posisyon bilang leader para magpatrolya sa labas at labis siyang humanga, gustong-gusto pa nga niya itong tulungan sa pagbabantay kahit saglit. Para kay Nana, talagang kakaibang babae si Mikuro, laging gustong tumulong sa iba. Nang paalis na siya, ipinaalala ni Nana sa sarili niya, masama man o mabuti, ang mga kaaway ng sangkatauhan ay dapat na alisin. Sa mismong sandaling yon, biglang naglabas si Mikuro ng cutter at itinutok ito kay Nana. Tinatanong siya tungkol sa kakayahan niyang bumasa ng isip. Agad na nagtigas si Nana na parang bagting ng pana, gamit ang impormasyon niya tungkol kay Mikuro para mahalata na sa kabila nito, natatakot pa rin si Mikuro. Agad na sinamantala ni Nana ang panandaliang pagkawala ni Mikuro sa sarili para itabi ang kutsilyo. Gusto niyang tawagin ang lahat para magpatuloy sa pagpapanggap. Hindi natakot si Mikuro dahil alam niyang ayaw ni Nana na mabunyag ang mga kakayahan niya sa harap ng lahat. Gusto ni Nana gamitin ang kanyang posisyon bilang leader para ibintang kay Mikuro ang iba't ibang krimen, gaya ng pagiging sinapian ng kaaway ng sangkatauhan o na isa siyang huwad. Nanatiling kalmado si Mikuro, nakitang may papalapit na iba. Agad siyang umaktong normal at umalis sa pasukan ng dormitoryo. Kinabukasan, masayang binigyan ni Mikuro si Nana ng isang kahon ng regalo, sa harap ng sitwasyong ito. Puwersado na lang gumawa ng dahilan si Nana para tanggihan ang regalo. Mahinang lumapit si Mikuro para takutin si Nana, sinasabing patuloy siyang magtatanong hanggang malantad ang kanyang sikreto, ayaw niyang mapunta sa ganitong sitwasyon. Mabilis na nag-isip ng paraan si Nana. Sa kabilang banda, papasok sa silid-aralan si Kiwuya kasama ang guro. Sa ngayon marami na ang hindi pumapasok sa eskwela dahil sa mga nangyari kamakailan, at yung mga pumapasok pa rin. Nagtipon sa paligid ng mesa ni Nana, humarap sa mga tanong tungkol sa kakayahan ni Mikuro. Ang masasabi lang ni Nana ay dahil masyadong marami ang tao sa klase, hindi niya marinig ang kalooban ni Mikuro para malaman kung ano ang nasa loob ng kahon ng regalo. Sa totoo lang, ang pag-asa lang sa hinala ay hindi tumpak. Mali ang hula ni Nana. Hindi masyadong pinansin ng lahat sa sandaling ito, binigyan si Nana ng pagkakataong ituloy ang kanyang pagpapanggap. Ang lahat ay nasa kamay ni Nana, kaya hindi siya natatakot sa ngayon, at pinalampas na ang bagay na iyon. Pagkatapos ng klase ng hapon na iyon, sinundan ni Mikuro si Nana papunta sa bangin. Tanong ni Nana nang may panlalamig kung nasaan ang tunay na Mikuro, dahil kung ito ang tunay na Mikuro, dapat sana'y napagaling na nito ang sugat sa kanyang kamay.
Napagtanto niya na ang taong nasa harap niya ay isang superhuman na nagpapalit anyo. Ang Mikuro sa harap niya ay hindi natakot kahit na natuklasan na siya. Ibinunyag ng taong ito si Nana bilang isang serial killer na walang pinipiling target, ngunit mayroon din mahusay na pagtatago, kaya ang pagpapalitan niyo bilang Mikuro ay isang magandang paraan para ibunyag ang peking pagkataong ito. Sa sandaling imulat ni Nana ang kanyang mga mata, ang taong nasa harap niya ay nagbagong anyo bilang isang batang lalaki na nagpakilalang si Takabana Jin. Ang lalaking ito ay isa sa mga superhuman ng nakaraang henerasyon na gustong makipagkasundo kay Nana. Lumabas na binigyan pala ni Takabana si Mikuro ng pampatulog tapos nagpanggap na siya. Pagkagabi, nagkita ang dalawa sa isang kuweba para mag-usap. Nabanggit ni Takabana na pinaghihinalaan ni Kayo Uyo si Nana, at tiniyak na marami siyang barahan na madaling makapagpapatunay na may sala si Nana, pero hindi niya makita ang tamang taong mapagkakatiwalaan. Sa nakalipas na 5 taon, lagi niyang gustong makahanap ng isang taong makakapagpatuloy sa kanyang ginagawa. Nagdahilan si Nana para magpaliban sa pamamagitan ng pagtatanong kay Takabana tungkol sa nangyari 5 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng ilang sagutan na puno ng pang-uuyam, nalaman ni Nana na nagka-interes si Takabana na sundan siya dahil minsan niya itong nailigtas. At lumabas na ang lalaking ito pala ang pasang madalas painumin ni Kayo Uyo ng gatas sa silid ng mga gamit. Gusto ni Takabana na makita ang buong pagkatao ni Nana, kaya nagpasya siyang magpakita ng sinseridad sa pamamagitan ng pagpapakita. Sa dormitoryo, naghahalungkat si Kayo Uyo sa mga tambak ng libro sa kanyang silid para alamin ang uri ng lason na pumatay kay Kaori. Puno pa rin siya ng pagdududa kay Nana. Sa gubat naman, ikinukwento ni Takabana ang tungkol sa eskwelahan noong 5 taon na ang nakalipas, nang ang mga superhuman ay biglang nagpatayan. Una, may isang may kakayahan na parang kay Nanaw ang biglang nawala. Ang pumatay ay isang babae na gustong patunayan na siya ang pinakamalakas. Pagkatapos, yung babaeng yun ay nawala rin. Isa-isa silang pinatay, kaya nagkaroon ng alitan at hinalan sa klase. Yung abandonadong bahay sa isla, o kung saan nakaupo sina Takabana at Nana, ay mga taguan ng iba't ibang grupo ng may kakayahan. Agad na umurong ang eskwela dahil sa nangyari. Si Takabana naman ay ginamit ang kanyang kakayahan para maging ibon at bumalik sa lupain, ngunit nang bumalik siya para bisitahin ang kanyang lola, akala nilang lahat ay isinakripisyo niya ang kanyang sarili sa pakikipaglaban sa mga kaaway ng sangkatauhan. Tila hindi rin natutuwa ang ilang tao sa kanyang pag-iral, kaya bumalik siya. Nang wala ng mga estudyante sa paaralan, nagsimulang mag-recruit muli ang paaralan, na nagbubunyag ng malaking sabuatan ng gobyerno tungkol sa mga supertao. Gustong malaman ni Takabana ang motibo ni Nana sa pagpatay at ang kanyang kwento ng buhay. Hindi pa niya gustong patayin ito. Katatapos lamang niyang magsalita, biglang bumagsak si Takabana. Lumalabas na nilagyan ni Nana ng lason ang kanyang tasa ng tsaa. Nang iaakmang isumbong ni Nana ang di inaasahang bisitang ito sa kanyang mga nakatataas, nagbagong anyo si Takabana bilang Kyouya para agawin ang telepono, pagkatapos ay nagbagong anyo bilang Makiru para ipaliwanag muli ang lahat. Lumabas na lahat ng padalos-dalos na ikinilos ni Takabana nang magbagong anyo siya bilang Makiru kaninang umaga ay sadyang ginawa para itulak si Nana sa malaking bitag na ito. Saka lamang napagtanto ni Nana na ang taong nasa harap niya ay hindi lamang may kakayahang magbagong anyo sa iba, kundi kaya ring kopyahin ang kanilang mga kakayahan. Ito ang tunay na kaaway ng sangkatauhan, isang totoong halimaw. Sa maliit na kuweba, sumimangot si Takabana at tinanong si Nana kung sino ang tatawagan niya. Agad na pinaalalahanan ni Nana ang sarili na manatiling kalmado, kahit na ang taong nasa harap niya ay mas malakas kaysa sa mga estudyanteng may pambihirang lakas, hindi siya hindi magagapi. Bago ang pagtatanong ni Takabana, palihim na nag-analisa si Nana. Kung talagang kayang gamitin ng taong nasa harap niya ang kahit anong kakayahan na mayroon, hindi na niya kailangang magtago o bigyan siya ng pansin. Tinanong niya siyang pabalik kung bakit hindi siya nagbagong anyo para maging siya. Kung pinagdududahan din niya ang mga kakayahan niya, magbagong anyo na siya at siya na mismo ang mag-imbestiga. Nang bahagyang bumaba ang bantay ni Takabana, agad na sinira ni Nana ang yelo sa ilalim ng kanyang mga paa at tumakas. Balak ni Nana na tumakbo papunta sa lugar ng dormitoryo para humingi ng tulong, ngunit biglang sumulpot si Magwo mula sa kung saan at naghagis ng apoy patungo sa kanya, o sa totoo lang, si Takabana pala yun.
Ipinagtapat niya pagkatapos na 5 taon na ang nakalipas, ang klase niya ay mayroon ding isang babae na may karaniwang sakit, na iniisip ang kanyang sarili na isang mandirigmang pinili ng isang arkanghel para puksain ang mga alipors ng hukbo ng underworld, na walang iba kundi ang mga superhuman. Akala ni Tacubana ay katulad din si Nana. Nagpahayag din siya ng pagdududa kung sino man ang nag-uutos sa kanya sa pamamagitan ng teleponong yon. Nanatili si Nanang tahimik. Bigla siyang ngumiti at nagtanong kung bakit hindi na lang siya magbagong anyo bilang si Sasaki Yuka, na kayang kunin ang alaala ng mga patay, at siya na mismo ang mag-imbestiga. Alam ni Tacubana na sinusubukan siyang tuklasin ng taong nasa harap niya, ngunit interesado siya kay Nanang sa sandaling yon, kaya gusto niyang mas marami pang malaman tungkol sa kanya bago siya mamatay. Tahimik na nag-alala si Nanang. Ang kanyang ama at ina, marahil may isang nakatatandang kapatid na mas matanda pa sa kanya. Pero simula nang magkamalay siya, umalis na ito ng bahay. Ang ama ni Nanang ang pinuno ng ahensya ng gobyerno na namamahala sa mga may pambihirang kakayahan, mga gawain, at ang kanyang ina ay isang guro sa kindergarten. Pareho silang pinatay ng tinatawag na mga kaaway ng sangkatauhan. Pinaligtas ni Tacubana si Nana, ngunit ipinaalala rin sa kanya na ang islang ito ay nagtitipon ng malalakas na bata na may mga kakayahang higit sa karaniwan na sobra ring mayayabang. Hindi kailanman tinuruan kung ano ang pagkabigo, ngunit ang mga bangkay na lumilitaw sa paaralan ay nagdulot ng paglitaw ng maraming abnormal na tao. Tinulungan ni Tacubana si Nana na tumayo, pinapayuhan siyang mag-ingat sa iba pang mga mamamatay tao. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, si Nana ay bumalik sa dormitoryo. Iniwan siya ni Tacubana sa may pintuan ni Makiro. Pinayagan ni Nana na pansamantalang manirahan si Makiro para matiyak ang kanyang sariling kaligtasan, ngunit nadama lamang ng inosenteng si Makiro na si Nana ay mabuti at kaawa-awang kaibigan. Ipinaliwanag ni Nana na pinatay ang kanyang mga magulang ng mga kaaway ng sangkatauhan, kaya hindi siya natatakot sa kanila. Habang nagpunta si Makiro sa banyo na umiiyak dahil sa pagdamay sa kanya, naalala ni Nana na noong patuloy niyang dinala ang bangkay ng kanyang ama sa labas at nagmamakaawa sa lahat ng tulong. Pagkatapos umiyak ng ilang sandali, bumalik si Makiro upang humingi ng tawad kay Nana sa pagbukas ng kanyang mga sugat ng damdamin. Bago sa kaibigang ito, ipinagtapat ni Nana na noong araw na yun sa hating gabi, isang magnanakaw ang nakapasok ng palihim sa kanyang bahay. Pagkagising niya kinabukasan, patay na ang kanyang ama at ina. Siguro isang kaaway ng sangkatauhan ang nagbalat kayong tao para gawin yon. Tiningnan ni Nana ang kaibigang ito, patuloy na pinaalalahanan ang sarili na huwag magpabeya. Kung hindi, ipagkakanulo siya katulad noon. Patuloy si Nana sa pagsasabi ng nakakaawang mga salita, at sumang-ayon na lang si Makiro para matapos na ang usapan. Sa silid alaala para sa mga yumao na estudyante, tinanong ni Kayuuya ang guro tungkol sa mga nangyari kamakailan sa paaralan. Ang sabi lang ng guro ay hanggang sa dumating ulit ang regular na barko ng supply. Pansamantalang isasara ang paaralan. Kailangan lang nilang maghintay ng mga tagubilin. Hiniling ni Kayuuya na sa susunod na tumawag ang punong himpilan, ay konekte siya ng guro. Naupo si Nana sa burol, inaalala ang kanyang nakaraan. Nagtanong ang mga investigador at nalaman na dahil nakalimutan ni Nana na i-lock ang bintana noong araw na yon, nakapasok ang magnanakaw at nagawa ang kanyang krimen. Sa sandaling ito, mukhang hindi maganda ang pakiramdam ni Makiro sa tabi niya. Napagtanto ni Nana na ito ay dahil sa labis na paggamit ng kanyang kakayahan, na nagpapaikli ng kanyang buhay. Itinala niya ito ng palihim para sa karagdagang pagsisiyasat. Nang gabing yun sa kwarto ng dormitoryo, palihim na kinakalkula ni Nana ang susunod niyang gagawin, dahil ang lahat ng nagiging dahilan ng pag-iingat niya ay nasa kabilang buhay na. Biglang sumulpot si Tacubana sa kanyang kwarto, at nagpalitan sila ng salita tungkol sa sugat sa likod ni Nana mula kahapon. Patuloy niyang tinatanong si Tacubana, iniisip na kaya niyang gamitin ang kakayahan ng sinumang ginagaya niya, pero may kapalit din yun. Inalok ni Tacubana ang kanyang kahinaan bilang kapalit. Nasa kalagitnaan sila ng usapan nang kumatok si Makiro sa pinto, nagpapakita ng pag-aalala sa kanyang sugat. At gustong pumasok para tumulong sa pagbabantay sa kanya. Nagbagong anyo si Tacubana bilang pusa sa tamang oras para hindi matuklasan ni Makiro ang kanilang sikreto. Pinanood ni Nana si Makiro na tumitingin sa kanyang silid at inisip kung mayroon siyang naibunyag na anumang pahiwatig na maaaring paghinalaan.
Pagkatapos ay nagtanong pa si Makiro tungkol sa pagkabata ni Nana, ngunit ayaw niyang ibunyag ito. Gusto ring marinig ni Takabana sa anyong pusa. Nagpakita siya ng interes, kaya mas gustong marinig ni Makiro. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Nana na dati siyang katulad lang ng mga normal na tao, na may mga libangan tulad ng paglalaro ng chess, Chinese chess, at iba pa. Madalas siyang mag-isa maglaro dahil kapag natatalo ang mga lalaki, nagagalit sila at ayaw na siyang kalaro. Ngayon lang talaga naintindihan ni Makiro ang pagkakaiba nila ni Nana sa pagbibigay kahulugan sa salitang normal. Ipinagpatuloy ni Nana na ang masamang ugali niya noong bata pa siya ay ang pagiging tamad sa pagliligpit pagkatapos gamitin ang mga bagay, kaya madalas sobrang gulo ng kwarto niya na hindi siya makagalaw. Madali siyang maaliw sa mga bagay na gusto niya, tulad ng manga. Noong gabi ng pangyayari, nanatili si Nana sa kanyang kwarto at naglaro ng mga laro hanggang sa hating gabi. Tapos noong madaling araw habang tulog ang mga magulang niya, palihim siyang lumabas sa bintana. Pumunta sa malapit na tindahan. Gusto noong batang babae na bumili ng bagong labas na magasin ng manga, kaya umalis siya ng palihim dala ang kanyang sariling pera. Pagbalik sa bahay, abala si Mini Nana sa pagbabasa ng manga at nakatulog na lang bigla. Dahil sa sobrang saya niya, nakalimutan niyang isara ang bintana ng kanyang kwarto, at doon pumasok ang magnanakaw. Naniniwala si Nana na pinag-aralan ng mabuti ng magnanakaw ang kanyang mga kilos para samantalahin ang pagkakataong yun. Nang umagang yun, ramdam ni Nana na sobrang tahimik sa sala, walang ingay mula kay tatay o nanay. Dugo lamang at isang ulong gum-ulong sa sahig. Mabilis na inalo ni Makiro si Nana sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay. Sa malayo, tahimik lang na nagmasid si Takabana. Dumating ang sumunod na araw. Pagkadilat ni Nana, nakita niya si Makiro na nakaupo sa kanyang silid at nag-iisip tungkol sa isang bagay. Nang mismong sandaling yon, pumasok din si Keiwuha sa silid para tanungin si Makiro tungkol sa nangyari kahapon, at pagkatapos ay sinabihan siyang sumunod sa kanya agad. Nagtungo silang tatlo papunta sa dormitoryo ng mga lalaki. Sa pagkakataong ito, nagtipon na rin doon ang iba pang mga estudyante. Ipinakita ni Keiwuha sa kanila ang sitwasyon sa loob ng silid. Sa pagkakataong ito, isa na namang estudyante ang binitay. Nanatiling tahimik si Nana. Tila may isa pang pumatay dito bukod sa kanya. Sinuri ni Keiwuha ang bangkay na ito. Gilit ang lalamunan, at may sugat din sa likod na parang tinaga ng kutsilyo. Itinanong ni Keiwuha kung nasaan si Maguo kagabi dahil katabi niya ang silid ng biktima. Ipinaliwanag ni Maguo na kasama niya ang kanyang mga kaibigan, at nangaral siya sa kanila sa loob ng 5 oras. Inaantok na raw ang kanyang mga kaibigan at walang narinig. Kinakalkula ni Keiwuha, iniisip na maaaring nangyari ang krimen pagkatapos ng sermon ni Maguo. Natapos, gusto ni Keiwuha na magtanong tungkol sa kakayahan ng tatlong magkakaibigan na yun para maiwasan ang posibilidad na lahat ng 4 sa grupo ni Maguo ang may sala. Una ay ang kaibigang Brown ang buhok na ang kakayahan ay gayahin ang boses ng iba, na ang kahinaan ay kailangan niyang ulit-ulitin ang sinasabi o hindi siya makakatigil. Sumunod ay ang batang blonde na biglang napayuko, at ang banyo sa tabi ay biglang umingay. Lumalabas na ang lalaking ito ay may kakayahang ihiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, na ang kahinaan ay hindi pareho ang kaluluwa at katawan. Panghuli ay ang batang purple ang buhok na ang kakayahan ay gawing magnet ang kanyang sarili. Naalala ni Keiwuha na ang biktima na nagngangalang Ishii ay dumalo sa libing ni Yuyuka kagabi. Kaninang umaga nang puntahan siya ng kasintahan niya sa kanyang kwarto para tawagin, natuklasan niya ang bangkay, kaya ang oras ng pagkamatay ay maaaring kahapon lamang. Tumango ang kasintahan ni Ishii na si Fuko bilang pagpapatunay, dahil nakaugalian na nilang magkasama araw-araw. Kaya kahit walang pasok ngayon, pumunta pa rin siya sa kwarto ng kanyang kasintahan. Pagkatapos ay hiniling ni Keiwuha kay Fuko na ipakita ang kanyang kakayahan. Lumabas ang buong grupo sa mas malawak na lugar dahil ang kakayahan ni Fuko ay magmanipula ng ang kapaligiran at gawin itong sandata sa pag-atake. Hiniling ni Keiwuha kay Fuko na atakihin siya dahil ang kakayahan niya ay immortalidad naman. Agad ginawa ni Fuko ang hangin sa paligid bilang isang matalim na bagay na tumusok kay Keiwuha. Dahan-daang tumayo si Keiwuha mula sa kanyang pinagkulayan ng dugo. Talagang napakalakas ng kakayahang ito. Sinabi rin ni Fuko na kailangan niyang nasa labas para magamit ito ng maayos, dahil sa masikip na silid ay hindi gagana ng maayos ang kakayahan.
Narinig ito ni Nana at Keiwuha at sabay nilang naisip na nakabukas ang bintana sa pinangyarihan ng krimen noon, kaya nakapasok ang hangin. Nang sandaling yun, tumakbo ang guro para iulat na tumawag ang punong tanggapan. Pinauwi naman ni Keiwuha ang mga tao para makipag-usap sa punong tanggapan. Bumalik sina Nana at Makiro sa pinangyarihan ng krimen. Inisip ni Nana na posibleng namatay si Ishii habang sinusubukang umalis sa silid sa pamamagitan ng bintana. Mukhang tulala muli si Makiro. Medyo kakaiba ang ikinikilos ng batang babaeng ito simula kaninang umaga, kaya nag-aalala si Nana kung may natuklasan ang taong nasa harapan niya o sadyang hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Sa kantina, nagtanong si Makiro tungkol sa mga plano ni Nana pagkatapos ng pagtatapos. Sinabi mismo ng batang babae na gusto niyang maging doktor. Dahil dito, nabawasan ang pag-aalala ni Nana. Iniisip na nagbago si Makiro dahil sa mga nangyari kamakailan. Pagkatapos, inanyayahan ni Makiro si Nana na tumira sa kanyang bayan pagkatapos ng pagtatapos, sinasabi na maaari pa silang maging pamilya. Biglang nagpakita ng pagkadismaya si Nana at umalis sa hapagkainan, iniwan si Makiro doon na mag-isa. Pagbalik sa kanyang silid, bagamat nagsisisi sa pagpapakita ng kanyang emosyon, pinaghihinalaan pa rin ni Nana na baka may ibang gustong itanong si Makiro. Sa sandaling yun, dumating ang guro upang bigyan siya ng bagong uniforme. Nang matanggap ito ni Nana, naalala niya na wala dito ang bote ng lason na plano niyang gamitin para alisin si Takabana. Agad niyang itinuon ang kanyang pag-iisip kay Makiro, iniisip na baka nakita niya ito habang inaalagaan siya, na siyang magpapaliwanag sa lahat ng kakaibang kilos kaninang umaga. Agad nag-alala si Nana na baka naibigay na ang bote ng lason kay Kayuuya. Sakto namang lumitaw si Kayuuya, pero nagtanong lang siya kung nag-away sila ni Makiro, at kung okay na ang lahat, sumama raw siya sa kanya para makita si Fuko. Sinabi naman ng guro, nang makita si Kayuuya, na malapit nang dumating ang isang mataas na opisyal mula sa darating ang mga taga-kalupaan para magsiyasat. Nang marinig ito, pinaalalahanan ni Nana ang sarili na bilisan ang paglilinis. Nagpunta ang dalawa sa silid ni Fuko para tanungin kung saan siya nagpunta pagkatapos ng libing kahapon. Ipinaliwanag ni Fuko na nagbabasa lang siya ng libro, at bago maghating gabi ay dumating ang malapit niyang kaibigan para makitulog. Nagtanong si Kayuuya tungkol sa mga gawin ng biktima na si Ishii dahil nakatakda ang alarm clock sa silid sa 5 a.m. Tumango si Fuko. Gusto raw magbawas ng timbang ni Ishii kaya kailangan niyang gumising ng maaga para mag-jogging, at matutulog din siya ng alas 11 ng gabi. Dagdag pa niya na medyo nagkakalayo sila kamakailan, gayong magkasama na sila simula pagkabata. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos makinig, umalis si Kayuuya para maghanap ng karagdagang impormasyon mula sa kaibigan ni Fuko. Tanging si Fuko at Nana ang natira sa silid. Bumigay sa pag-iyak si Fuko, nagmamakaawa kay Nana na ipaghiganti si Ishii at sama-samang lipulin ang mga kaaway ng sangkatauhan. Pagkaalis sa silid, tinanong ni Kayuuya kay Nana kung ano ang napansin niya. Kalmadong sinabi ni Nana ang ilang bagay ng casual. Naniniwala siyang hindi si Fuko ang may sala dahil natapos ang libing ng alas 7 ng gabi. Pagkatapos si Maguo sa kabilang silid ay nangaral sa loob ng 5 oras hanggang alas 11, at sa panahong ito anumang gulo ay agad mapapansin. Kung gayon, kailangan munang maghintay ang salarin hanggang matapos magsalita si Maguo sa kanyang silid. Ibig sabihin pagkatapos ng alas 12. Pero may alibay si Fuko sa oras na yon dahil dumating ang kanyang kaibigan sa kanyang silid at nakitulog ng sabay. Kinumpirma ni Kayuuya na ang oras ng pagkamatay ni Ishii ay pagkatapos magsalita ni Maguo dahil sa sulok ng pinangyarihan ng krimen, may mga insektong naaakit sa ilaw. Natagpuan ang bangkay sa umaga nang bukas ang bintana ng silid, at nakabukas ang ilaw. Kaya ang katawan ng biktima ay dapat na nasa gayong kalagayan sa loob ng ilang oras, ayon sa impormasyong natanggap. Natulog si Ishii ng alas 11 at labis niyang kinamumuhian ang mga insekto. Kaya bago matulog, isasara niya ang bintana at papatayin ang ilaw. Napag-isip-isip ni Kayuuya na pinatay si Ishii habang gising pa, at ang nakabukas na bintana ay para mapadali ang pagtakas ng salarin. Ang pagpatay sa biktima pagkatapos ng alas 12 ay hindi rin makatwiran dahil walang killer na magbubukas ng ilaw bago pumatay. Itinanong ni Nana kung posibleng binuksan ni Ishii ang ilaw para labanan ang salarin, at pagkatapos ay sinubukang tumakas sa bintana.
Ibinunyag ni Kayouya na kayang paliitin ni Ishai ang kanyang katawan sa kahit anong laki, kaya noong inatake siya, sana ginamit niya ang kanyang kakayahan. At saka, maaaring hindi direktang nakipaglaban ang salarin kay Ishai, kailangan lang lagyan ng lason ang lalagyan ng contact lens. Napakahirap matukoy ang biktima ng harapan, ngunit sa tulong ni Fuko, magiging iba, at ang magulong silid ay isa ring ebidensya. Naalala ni Kayouya na malinis ang pagkakagilid sa lalamunan ni Ishai kaya hindi nakaimik ang biktima. Malamang, pinakinggan ng salarin ang mga tunog sa paligid kaya ito ang pinili niyang paraan. Labis na nagulat si Nana na ang taong nasa harap niya ay may ganitong kagaling na kakayahan sa pagsusuri. Wala nang sinabi si Kayouya, maghihintay muna siya hanggang malaman niya ang motibo ni Fuko bago magpatuloy. Tumalikod na rin si Nana para umalis, gustong mag-imbestiga sa kwarto ni Makiro. Habang naliligo si Makiro, naghalungkat si Nana sa kwarto. Bagamat nakita niya ang lumang uniforme, walang botelya ng lason doon. Nakita rin niya ang diary ni Makiro, pero nang bubuksan na niya ito, huminto si Nana. Naisip niya na napaka-inosente ni Makiro, kaya malamang walang masyadong seryosong isinulat dito. Sa diary, detalyadong isinulat ni Makiro ang tungkol sa kanilang pagkakaibigan, halos parang buong-buo ang tiwala niya kay Nana. Nang halos madala na siya ng damdamin, lumitaw si Take Bana sa silid na may hawak na bote ng lason. Ibinalik niya ang telepono at bote ng lason sa kanya, at saka inanyayahan siyang kumain. Bago umalis, pinayuhan siya ni Take Bana na mas pahalagahan si Makiro, at saka mukhang matagal na raw nagbababad sa banyo ang dalaga. Saka lang nagmadaling buksan ni Nana ang pinto ng banyo, at nakita niyang nakahandusay si Makiro sa bathtub. Agad siyang sumugod papasok at nakitang humihinga pa si Makiro. Kung basta niya lang iiwan si Makiro doon, mamamatay na lang mag-isa ang dalaga nang hindi na niya kailangang gumawa ng paraan. Pero hindi yon ang ginawa ni Nana. Tumakbo siya palapit at binuhat ang katawan ni Makiro mula sa bathtub. Nakahiga si Makiro sa kama, hirap huminga, mahina, at nagpapakita rin ng senyales ng pagkaubos ng tubig sa katawan. Agad na binigyang katwiran ni Nana ang kanyang ginawa, sinasabing kailangan niyang iligtas si Makiro para tanungin tungkol sa nangyari. Mabilis siyang nagpunta sa opisina ng guro para maghanap ng doktor, pero ang doktor ng isla ay nakabalik na sa mainland. Napansin din ni Nana na parang walang ibang tao sa silid na yon. Nagdahilan na lamang ang guro na silang lahat ay bumalik na sa dormitoryo ng mga staff. Ang payo lang ng guro sa kanya ay hanapin si Kyaohuya, ngunit si Kyaohuya ay abala sa pagsusuri sa katawan ni Ishii para matiyak ang oras ng kamatayan. Binigyan lang niya si Nana ng ilang gamot para sa lagnat at bumalik sa loob ng kwarto. Hawak ang gamot, tumakbo si Nana para maghanap ng tubig, asin, asukal, at ilang gulay at itlog. Tumakbo siya sa kantina ng paaralan, ginawa ang lahat para makapasok. Nang makumpleto ang mga kailangan, bumalik si Nana sa dormitoryo para painumin ng tubig at gamot si Makiro. Maya-maya dumating din si Kyaohuya dala ang kanyang gamit. Pinagmasdan niya si Makiro ng ilang sandali, pero hindi rin niya maintindihan ang kalagayan nito. Sinabi ni Kyaohuya kay Nana na paminsan-minsan ay gisingin si Makiro, kaysa hayaan na lang itong antukin. Pagkatapos ay tumingin-tingin si Kyaohuya sa paligid, at naramdaman niyang medyo magulo ang silid. Naalala niya ang ekspresyon ni Makiro nang makita siya, pero walang siyang makumpirma. Lumipas ang gabi at dumating na naman ang araw. Inalagaan ni Nana si Makiro habang iniisip ang kaso at si Kyaohuya. Patuloy na bumisita si Kyaohuya sa silid ng biktimang si Ishii upang maghanap ng karagdagang impormasyon. Kahapon, pagkatapos niyang suriin ang bangkay, nalaman niya na ang biktima ay malinis na hiwa mula kaliwa hanggang kanan. At may isa pang sugat sa likod. Nabanggit din ng kaibigang kulay ube ang buhok na dumating para makipagtsismisa na kamakailan lang sa paligid ng paaralan. Maraming bangkay ng kuneho at aso ang lumilitaw, lahat ay may hiwa sa lalamunan. Inilabas naman ni Kyaohuya ang pangangaral ni Maguo, gustong malaman kung gaano kalakas ang ingay na kaya nilang gawin. Sabi ng kaibigan ay ayos lang naman. Nagkwento si Kyaohuya habang naghahanap sa basura, pero wala talagang nakitang dagdag na impormasyon. Nang gabing yun sa dormitoryo, bahagyang bumaba ang lagnat ni Makiro, pero ang pag-aalaga sa kanya ni Nana buong magdamag ay ikinagulat niya sa sarili. Nang sandaling yun, biglang pumasok si Fuko sa silid upang tanungin ang tungkol sa sugat ni Makiro. Nang marinig ito,
Tinanong pabalik ni Nana kung bakit niya naisip na may sugat si Makiro, habang ang isip niya ay nasa kasintahan niyang si Ishii. Nag-alok si Fuko na bantayan si Makiro ng ilang sandali para makapagpahinga si Nana. Agad tumanggi si Nana na nanunood ng malamig habang lumabas si Fuko ng silid. Tahimik niyang naisip na pinaghihinalaan ni Fuko si Makiro na may kinalaman sa kaso ni Ishii, kaya tiyak na susubukan niyang patahimikin si Makiro. Lumipas ang isa pang araw, at saka lamang nagising si Makiro. Ipinliwanag ng dalaga na nag-aalaga siya ng kuting noong araw na yon, kaya siya nawalan ng malay. Nalaman ng araw na yon na dinala ni Takebana kay Makiro ang isang pasang sugatan kaya marahil yon ang dahilan kaya siya nahimete habang naliligo. Pagkatapos, nagtanong si Nana tungkol sa malalim niyang iniisip noong araw na yon. Ipinapaliwanag ni Makiro na hindi maganda ang pakiramdam niya nitong mga nakaraang araw. Tahimik na sinisi ni Nana ang sarili dahil nag-alala siya ng walang dahilan. Nakita ni Makiro ang sugat sa kamay ni Nana at lumapit para sana gamutin ito, pero agad na umatras si Nana. Pinagsasabihan si Makiro dahil alam niyang magdurusa siya sa mga epekto nito pero gusto pa rin niyang gamitin ang kanyang kakayahan. Ang makita si Nana na nag-aalala sa kanya ay nagpasaya sa puso ni Makiro. Nagkulitan ang dalawa, na tila nagpapakita ng tunay nilang edad. Malalim sa gubat, tiningnan ni Takebana ang bangkay ng kuneho sa lupa, at sinabi niya na alam na niya na ang taong ito ang pumatay kay Ishii. Nagbabala si Takebana sa taong ito na huwag nang galawin o saktan ang mga hayop. Narinig ito ng salarin na nasa dilim at umalis. Naalala ni Takebana ang telepono ni Nana. Walang mahalagang impormasyon sa aparatong yun, hindi makatawag kahit kanino, walang mga papasok na tawag, at ang tinansyang bilang ng mga nasawi ay walang tunay na kahulugan. Gusto niyang alamin ang pinanggalingan ng mga nakatataas ni Nana. Sa ibang lugar, gusto ng mataas na taong yun na pigilan ang misyon ni Nana, sinasabing sapat na ang pagpatay sa 5 o 6 na tao. Mula sa kanilang usapan, nalaman namin na ang sinasabing reinforcement na darating sa mga susunod na araw ay si Tsuruoka lamang pala, ang nakatataas kay Nana, na pupunta para mag-inspeksyon. Pagbalik sa eskwela, hinanap ni Kyaohuya ang kaibigang blonde para tanungin tungkol sa kwento ng pag-ibig ng biktima. Agad na sinabi ng kaibigang blonde na si Ishii ay isang napakahigpit na tao. Bagamat madalas siyang nag-aayos ng double date para sa lahat, hindi siya sumasali dahil mayroon na siyang Fuko. Tila labis na hinahangaan ng kaibigang ito si Ishii. Tahimik lang na pinapanood siya ni Kyaohuya. Sa gilid ng dormitoryo, kumakain si Makiro habang nakikipagkwentuhan kay Nana, hindi alam na labis na naguguluhan si Nana sa loob. Nasayang ang oras niya sa mga walang kabuluhang bagay. Ang susunod na puntirya ay si Fuko, na gagawing parang nagpakamatay. Nakita ni Makiro na aalis na si Nana at gusto siyang pigilan, sinasabing gusto nilang maglaro ng chess. Nagdahilan si Nana na pupunta siya kay Bei para umalis, nagbabalak na pigilan ang kanyang damdamin para kay Makiro bago dumating si Tsuruoka para mag-inspeksyon. Pinagmamasdan pa rin ni Kyaohuya ang bintana kung saan pinatay si Ishii. Sa kabilang panig na ito, naglalaro ng chess si Nana kasama si Makiro habang nagkukwentuhan. Ginamit niya ang dahilan na pagbabasa ng isip para banggitin ang isang taong nagngangalang Hitomi. Sinabi ni Makiro na yun ang kanyang nagbigay tulong. Nang marinig ito, gusto ni Nana na malaman pa ang tungkol sa kwentong yun. Naalala ni Makiro na 3 taon na ang nakalipas noong una siyang dumating sa isla, matapos niyang gamitin ang kanyang kakayahan para pagalingin ang lahat. Tila naging dahilan yun para hindi siya magustuhan ng ibang mga babae at pag-usapan siya ng hindi maganda. Kaya ninais niya na sana wala na lang siyang kakayahan. Habang nakaupo malapit sa tulay, nakita ni Makiro ang isang asong sugatan, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Sipsipin ito, nasaksihan ang pangyayaring ito ng kaklase na nagngangalang Hitomi. Sinasabing si Hitomi ay isang nakakatakot na tao sa paningin ng iba. Kaya noong una ay takot na takot si Makiro sa kanya, ngunit ang totoo ay isa siyang napakabait na kaibigan. Mabilis silang naging matalik na magkaibigan. Tinulungan siya ni Hitomi na harapin ang mga nambubuli at sinamahan pa siyang pumasok sa eskwela. Dahil sa paghihikayat ni Hitomi, naganyak si Makiro na magpagaling ng mas maraming tao, ngunit unti-unting lumayo ang kanilang relasyon. Ang araw na muli silang nagkita ay noong katatapos lamang mahimatay ni Makiro matapos pagalingin ng isang batang lalaki, na siya ring panahon na nalaman niya ang tungkol sa kahinaan ng kakayahang magpagaling.
Nang pumunta siya sa ospital, nakita niya doon si Hitomi na nakasuot ng damit ng pasyente. Lumabas na may cancer pala siya bago pa man sila magkakilala. Noon lamang nalaman ni Makiro na hindi pumapasok si Hitomi sa eskwela dahil sa kanyang sakit, at pumupunta lamang kapag kailangan siyang protektahan. Paglipas ng ilang panahon, pumanaw din si Hitomi dahil sa cancer at walang nagawa si Makiro. Ang kaibigan ding yon ang dahilan kung bakit nagpatuloy si Makiro sa kanyang gawaing pagpapagaling. Pagkatapos makinig, natahimik si Nana. Agad siyang tumayo at umalis ng kwarto habang nakatingin si Makiro na nagtataka. Tahimik na tumingin si Nana sa kanyang telepono, nasasaktan ng labis habang siya'y nanghihina. Tahimik na inalala ni Nana ang kanyang nakaraan. Noong bata pa siya, pagkatapos niyang tumira sa mga kamag-anak dahil sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, hindi rin naging mabuti ang mga taong yun sa kanya. Habang nag-iisip, pumasok si Makiro sa silid. Umamin ito na nagsinungaling siya kaninang umaga. Nagpunta si Makiro para makita si Keiwuha dahil mayroon daw siyang hindi maintindihan tungkol kay Nana, pero wala pa siyang nasasabi. Akala ni Nana na may napansin si Makiro at pinaghihinalaan siya nito, pero sa halip ay binanggit ni Makiro ang tungkol sa kanyang mga magulang. Hiniling ni Makiro kay Nana na subukang alalahanin ng mabuti ang araw na pinatay ang kanyang mga magulang. May tinapakan ba siya noong araw na yon na sumakit ang kanyang paa? Napakahalaga nito. Nang marinig ito, nabigla si Nana. Agad na masayang ipinaliwanag ni Makiro ang kanyang pangangatwiran. Ang kwarto ni Nana noong araw na yon ay sobrang gulo, wala man lang mapatungan ng paa. Noong araw na yon, nagpuyat siya sa paglalaro, kaya siguradong kalat ang mga laruan sa buong kwarto. Naalala rin ni Nana nang may pagkabahala na totoo ngayon, ngunit kinabukasan, ang kwarto ay nalinis na ng todo. Masayang sinabi ni Makiro na ibig sabihin noong gabing yun, nilinis ng kanyang mga magulang ang kwarto ni Nana para sa kanya. Ngunit agad na sinabi ni Nana na hindi niya maalala ang nakaraan ng malinaw. Naalala ni Makiro ang kanyang narinig. Gulat na gulat si Nana nang matuklasan niyang pumanaw na ang kanyang mga magulang matapos niyang lisanin ang kanyang silid at bumaba sa sala. Higit pa rito, palaging ipinapaalala ng kanyang mga magulang sa batang Nana na maglinis. Kaya paanong nakalimutan ng mga taong yon na isara ang bintana habang naglilinis ng kanyang silid? Hindi matanggap ni Nana ang katotohanan ito. Muling sinabi ni Makiro na ang kanyang mga magulang ay napakabait na tao, siguradong maingat nilang isinara ang pinto at naglinis nang hindi siya ginigising. Gusto pa ring sisihin ni Nana ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ngunit iginiit ni Makiro na hindi kasalanan ni Nana, pinapayuhang kalimutan na ang lahat dahil pagkatapos ng lahat, ang tunay na pumatay sa mga magulang niya ay hindi si Nana. Naramdaman ni Nana ang yakap ni Makiro. Ngayon lang niya naintindihan kung bakit nagbabala si Makiro na may pag-iisip sa loob ng ilang araw, para lamang makahanap ng paraan para aliwin siya. Sa pag-iisip tungkol sa kung paano niya pinaghinalaan ang kaibigang ito nitong mga nakaraang araw, naramdaman ni Nana na, at naramdaman din na ang bata sa loob niya ay unti-unting naghihilom. Ngumiti lamang si Makiro at inanyayahan siyang tingnan ang darating na barkong may dalang suplay bukas. Kinabukasan, may mga tindahan na may iba't ibang uri ng damit na nakatayo sa labas para bilhin ng mga estudyante. Sumama si Nana kay Makiro pero parang tulala pa rin dahil sa mga nangyari kahapon. Tinitingnan niya ang isang ballpen na gusto niyang bilhin kay Makiro nang biglang sumulpot si Keiwuha sa likuran niya. Nahanap na niya ang may sala at gusto niyang sumama si Nana para tumulong. Sa huli, naisip ni Keiwuha na ang dahilan ng may sala ay ang pagtataksil ni Ishii, pero pagkatapos tanungin ng ibang mga kaibigan, parang hindi iyon ang totoo. Dagdag pa roon ang mga kaso ng pananakit sa hayop. Naisip ni Nana na kung patuloy silang magbibintang ng walang ebidensya, baka lalong magalit ang tunay na may sala. Tumingin si Keiwuha kay Fuku, iniisip kung hindi nila mahanap agad ang may sala, sino kaya ang baka mamatay. Pagdating ng hapon, bumalik sina Nana at Makiro sa dormitoryo. Nahihiyang ibinigay ni Nana kay Makiro ang ballpen na kanina pa niya tinitingnan. Tuwang-tuwa rin si Makiro at binigyan si Nana ng unan bilang kapalit. Masayang nagkwentuhan ang dalawa. Humingi rin ng tawad si Nana sa pagkagalit niya sa kanyang kaibigan ng ilang beses, pero hindi ito inalintana ni Makiro. Nagngitian at nag-usap ang dalawa. Nabanggit pa ni Makiro ang tungkol sa digmaan laban sa mga kaaway ng sangkatauhan, na nagdulot ng masalimuot na damdamin kay Nana.
Sa kabilang banda, patuloy na naghalughog si Keiwuha sa silid ng biktima. Kinuha niya ang uniform ni Ishii na may bahid ng dugo at inilapag sa kama, pagkatapos ay binuod ang lahat. Yakap ni Nana ang una na bigay ni Makiro nang sumulpot si Takabana sa labas ng pinto. Nag-usap muli ang dalawa, nabanggit ni Takabana si Makiro, kaya naman naging alerto si Nana. Ipinaginiti niya na sumunod lang si Makiro sa isang bakas papunta sa dalampasigan. Nagpanggap siyang Maguo para magtanong at nalaman niyang may tumawag sa kanya para pumunta doon para sa isang pribadong usapan. Ngunit hindi sinabi ni Makiro kung sino. Agad na tinanong ni Nana ang address, gustong pumunta doon, pero tinanong din niya ng malinaw kung ano ang gusto ni Takabana. Gusto ni Takabana na isuot ni Nana ang kanyang kwintas para matulungan niya itong malutas ang kanyang mga problema. Walang maraming salita. Agad na tumakbo si Nana papunta sa abandonadong bahay sa may baybayin kung saan may kakaibang matayog na puno ng pino ayon sa kanyang direksyon. May kutob siyang may mali. Maaaring pinatawag doon ng killer si Makiro para harapin siya. Gusto sanang humingi ng tulong si Nana sa mga kaklase, pero kinakapos na sa oras kaya nagpasya siyang hanapin si Keiwuha para humingi ng tulong. Sa panig na ito, naghihintay si Makiro sa ilalim ng puno ng pino nang may kung anong bahagyang samugat sa kanyang pisngi. Ibinunyag ng killer ang dahilan ng pagpatay sa mga aso at pusa, lahat daw ng itinuturing na cute ng mga tao ay nararapat na wasakin. Natakot si Makiro at umurong palayo. Galit na galit ang taong ito dahil nailigtas niya ang pusa noon, at saka isa pa, maganda si Makiro, kaya nararapat ding kitilin ang buhay. Sa madilim na liwanag, tumatakbo ng nagmamadali si Nana nang makatanggap siya ng tawag mula kay Tsuruoka na nagtatanong tungkol sa sitwasyon. Binanggit ni Tsuruoka ang bonus na matatanggap ni Nana pagkatapos ng misyon, at paulit-ulit na binanggit ang kanyang nakaraang sakit upang paalalahanan siya na tapusin ang misyon. Agad na natauhan si Nana, ayaw na niyang mag-alala pa kay Makiro. Sa kabilang banda, natatakot na tumatakbo si Makiro papunta sa gubat. Ang umaalingaw-ngaw na boses ng killer ay sinusundan pa rin siya. Hinabol siya hanggang sa abandonadong bahay, may pasa na sa mukha, pero naniniwala pa rin siyang ililigtas siya ni Nana. At tulad ng inaasahan, nang may lumilipad na kutsilyo papunta kay Makiro, dumating si Nana para harangin ito. Humingi ng tawad si Nana kay Makiro dahil hinayaan niyang umabot sa ganito ang sitwasyon. Plano niyang hayaang si Fuko o kung sino man ang maging salarin, pero hindi niya inaasahan na madadami ang Makiro. Ang salarin ay isang nagpanggap na nakikinig sa pangaral ni Maguo, habang ginagamit ang kanyang katawang astral upang lumabas at gawin ang krimen. Siya rin ang gumamit ng matalim na kutsilyo. Ang pagbubukas ng bintana ni Ishii ay para makinig sa pangaral ni Maguo para makalikha ng alibay, at para rin makabalik ang katawang astral sa oras. Noong araw na binuksan ng bintana, hindi nag-ingat si Ishii at mabilis na tinamaan sa leeg ng lalaking blonde, tapos ginamit ang pangaral ni Maguo para ibaling ang sisi kay Fuko. Ang salarin ay ang lalaking blonde, na pinangalanan ding Tsurumagawa Rentero. Hindi siya natatakot mahuli at balak pa niyang ituloy. Gusto ni Makiro na pagalingin si Nana, pero mahigpit itong kumapit sa taong katabi niya. Patuloy na sinasaksak ni Rentero ang likod ni Nana para itulak siya palayo. Ang gusto niyang patayin ngayon ay si Makiro. Gusto ni Nana na gumawa ng paraan para makatakas si Makiro. Nang bumaba ang susunod na atake, bumaling si Nana para seluhin ang kutsilyo, hawak ang espiritong katawan ni Rentero para makatakas si Makiro, nakitang hindi umaalis si Makiro. Agad sumigaw at minumura ni Nana si Makiro na isa siyang tanga. Ginagamit na nga siya sa lahat ng oras, bakit pa siya mananatili? Si Nana at itong lalaki ay pareho ng ugali, at kinamumuhian din niya ang mga taong katulad ni Makiro. Umiiyak na umalis si Makiro dahil sa sama ng loob. Saka lamang nakahinga ng maluwag si Nana at binitawan ang kanyang kamay. Sa totoo lang, walang bitag o panlilinlang. Kinutya ni Nana ang kanyang sarili. Galit na galit si Rentero dahil naloko siya at balak saktan si Nana nang bigla siyang bumagsak dahil sa sakit. Lumalabas na sa eskwelahan, nakarating si Keiwuha sa banyo kung saan nagtatago si Rentero para harapin siya. Sa pagbabalik tanaw, palihim na isiniwalat ni Nana na si Rentero ang may sala, at sila ay napag-usapan kung paano haharapin ang mamamatay taong yun. Kung pupuntang iligtas ni Keiwuha si Makiro, hindi ito gag-ana, dahil kung mahuli ang katawang espiritu,
Mahihila ito pabalik ni Rentaro para protektahan ang sarili niya, kaya mas mabuting si Nana ang pumunta. Gusto ni Keiwuha na isama ang buong klase, pero paulit-ulit na nagdadahilan si Nana na silang dalawa lang ang kailangang kumilos. Pagbalik sa kasalukuyan, tahimik na nakahiga si Nana sa sarili niyang dugo nagmumuni-muni sa buhay, nararamdamang nababagay siyang bumagsak doon. Nang malapit na siyang pumanaw, biglang lumitaw si Makiro mula sa kung saan, gamit ang muli ang kakayahan niyang magpagaling. Ramdam ni Nana na parang nabubuhay siyang muli at natakot siya, pakiramdam niya'y hindi siya karapat-dapat iligtas sa ganitong paraan. Ginagamit ni Makiro ang lahat ng kanyang lakas, tahimik na umaasa na sana'y nasa tabi niya si Hitomi sa sandaling ito para iligtas si Nana. Nang tuluyang nawala ang liwanag ng paggaling, si Nana ay tahimik na nakatayo at nakatingin sa dalampasigan. Ang kanyang katawan ay lubusang gumaling. Sa malayo, si Makiro ay nakahiga doon nang walang tunog, walang hininga. Naalala ni Nana ang lahat ng alaala nilang dalawa. Sumigaw at umiyak siya sa sobrang sakit, nagmamakaawa, ngunit hindi na muling tutugan si Makiro. Ang pagkamatay ni Makiro ang nagtapos sa kwento ng islang ito.